Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1231 hanggang 1240. Kinuha ng langit. Para kay Yang Yian, ang pagkakataon ay napakabihirang. Sina Feng Yinyang at Yuan Shenhuan, pareho silang nasugatan, at si Fei Wenbao ay malubhang nasugatan din ng dalawang matandang immortal. Bilang karagdagan, ang Dual Core Fire Spirit Fruit ay hinog na, at ang mga kondisyon ng oras, lugar at mga tao ay kumpleto na. Kung hindi niya sinasamantala ang pagkakataon, baka hindi na siya magkaroon ng isa pang pagkakataon kung palalampasin niya ito. Dahil kahit na sina Yuan Shenhuan at Feng Yinyang, ang dalawang matandang immortal, ay malubhang nasugatan ni Shen Ye, maaari silang gumaling pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa dalawang matandang immortal ay isang magsasaka ng lason at ang isa ay isang tagapagsakang medikal. Sila rin ay mga matandang halimaw na 3-turn Earth Immortals, at tiyak na mayroon silang maraming paraan. Kung hindi siya lumaban ngayon, baka wala siyang ganoong magandang pagkakataon. Ngayon ay mayroon na siyang Dragon Scale Talisman, isang makapangyarihang sandata sa kanyang kamay, at nang masugatan ang dalawang matandang immortal, bigla siyang tumalon para umatake. Kahit na hindi niya kayang patayin ang dalawang matandang immortal, kailangan niyang palain ang mga bagay para sa kanila. Kaya't si Yang Yian ay kumilos ng desidido. Gamit ang isang kamay, binasag niya ang immortal na bato kay Yuan Shenhuan para pigilan siya sa pamimitis ng Fire Spirit Fruit, at sa kabilang banda, inactivate niya ang Dragon Scale Talisman kay Feng Yinyang. Ang biglaang pag-atake ni Yang Yian ay ganap na hindi inaasahan para kina Yuan Shenhuan at Feng Yinyang. Nang marinig nila ang dagandong ni Yang Yian, lumipad ang Immortal Stone patungo kay Yuan Shenhuan. Ang Immortal Stone ay isang espiritual na bato na ginagamit para sa paglinang ng Taoismo. Ito ay kilala bilang ang bato na walang kamatayan. Hanggat itatapon ito ni Yang Yian para tamaan ang isang tao, tama ang tama niya sa kanila. Biglang lumingon si Yuan Shenhuan nang marinig niya ang tunog at nakita niya ang isang haligi ng berdeng ilaw na mabilis na lumilipad. Nagulat si Yuan Shenhuan at pinilipat ang kanyang katawan upang maiwasan ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kakaibang berdeng ilaw na ito ay napaka-espiritual na hindi niya maiiwasan. Bang! Kahit na si Yuan Shenhuan ay may mataas na antas ng paglilinang, siya ay tinamaan ng husto ng Immortal Stone. Agad siyang napaluha at bumuhos, at puno ng mga bituin ang kanyang mga mata. Nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan at tuluyang bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, narating na ni Dower ang puno ng Dual Core Fire Spirit Fruit Tree, tumitili at nagyaya. Kasabay nito, pinaandar ni Yang Yian ang Dragon Scale Talisman para salakayin sina Feng Yinyang at Fei Wenbao. Boom! Isang dugong ilaw ang sumabog, at agad na tumama kay Feng Yinyang at Fei Wenbao. Narinig lamang ni Feng Yinyang ang tunog, at nang tumangala siya, nakita niya ang isang malaking blood dance na sumabog. Nakaranas siya ng malaking pagkawala mula sa Dragon Scale Talisman, at pamilyar sa liwanag ng dugo. Nang makita niyang umaagos ang ilaw ng dugo, biglang nagbago ang mukha niya, napasigaw siya sa takot at mabilis na napaatras. Ngunit gaano man siya kabilas, hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa liwanag ng dugo, at ang hindi inaasahang pag-atake ni Yang Yiyo ay tinangay siya sa isang iglap. Ah! Feng! Napasigaw si Yin Yang sa liwanag ng dugo. Ang matandang immortal ay kalahating napatay ng ilaw ng dugo ng Dragon Scale Talisman noon, at ngayon ay nakita niyang muli ang liwanag ng dugo, at natakot hanggang sa mamatay, ngunit hindi na siya nagtago pagkatapos ng lahat. Nang makita ni Yang Yiyo na sina Feng Yinyang at Fei Wenbao ay nakabalot sa dugong ilaw na ibinubuga ng Dragon Scale Talisman, nakahinga siya ng maluwag, at sa susunod na sandali ay lumipad siya palabas. Siya, handang pumunta para tapusin ang kutsilyo. Kung hindi siya mamamatay, papatayin niya si Feng Yinyang. Sa katunayan, hindi sigurado si Yang Yian, at wala siyang tiwala sa pagpatay kina Feng Yinyang at Fei Wenbao sa pag-ataking ito. Pagkatapos ng lahat, sina Feng Yinyang at Fei Wenbao ay hindi simpleng tao. Sa isang kisap mata, si Yang Yian ay sumugod, at ang liwanag ng dugo ay nawala. Nakita niya si Fei Wenbao na nakahandusay sa lupa, kumikibot, at ang kanyang buhay ay halos wala na. Si Feng Yinyang ay nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw, may mga sugat sa buong katawan na dumudugo, at hindi maramdaman ni Yang Yian ang kanyang hininga. Ito ay nagpasaya sa kanya, at humakbang siya pasulong, handang hampasin si Feng Yinyang ng isa pang espada anuman ang kanyang buhay o kamatayan. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa hindi paghiwa-hiwain si Feng Yinyang, hindi pa banggitin na ang ibang hilaw na karne ay hindi ang focus para sa kanilang antas, dahil ang laman ng isang nakakalat na immortal ay isang purong enerhiyang katawan, at ang nakakatakot ay ang kaluluwa. Kailan? Pagdaan sa Fei Wenbao, hindi nagpakita ng anumang awas si Yang Yian. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at direktang hinati ang ulo ni Fei Wenbao, agad na tinapos ang buhay ni Fei Wenbao.
Pagkatapos ay naglakad siya ng hakbang-hakbang patungo kay Feng Yinyang, at nang 3 metro na siya sa harapan niya, itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang espada at biglang nilaslas si Feng Yinyang. Puff! Matapos ang mahinang tunog, ang katawan ni Feng Yinyang ay madaling nahati sa kalahati ni Yang Yiyo. Hindi nag-react si Feng Yinyang. Patay! Ito ay masyadong makinis, na ikinagulat ni Yang Yiyo. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, si Feng Yinyang ay nasugatan ng husto ni Shen Ye gamit ang Dragon Scale Talisman, at sa sarili niyang pag-atake, normal lang para sa makapangyarihang Dragon Scale Talisman na patayin siya. Nakahinga siya sa wakas. Nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng pagkagulat si Yang Yiyo. Isang napakalakas na aura ang lumitaw sa field. Ang pinagmulan ay ang katawan ni Feng Yinyang. Nang hindi nag-iisip, pinaandar ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword, at nagniningning ang halo, at gumawa siya ng depensa. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita niya ang katawan ni Feng Yinyang na naging mainit at nakasisilaw na liwanag, at isang malaking multo ang lumitaw. Ito ay eksaktong hitsura ng isang Fengdian God Dog. Umuungol. Isang tunog na tumusok sa eardrum ay nagmula sa bibig ng Fengdian God Dog. Ang ekspresyon ni Yang Yiyo ay lubhang nagbago. Alam niya na ito ang kaluluwa ni Feng Yinyang. Ang matandang immortal na kaluluwang ito ay talagang ang Fengdian God Dog sa asensya. Fuck, alam kong hindi madaling mamamatay ang matandang bastard mo. Nagmura si Yang Yiyan. Takot na takot talaga siya sa mga oras na ito. Siya ay natatakot na si Feng Yinyang, ang matandang immortal, ay hindi madaling mamatay, kaya hinati niya ang kanyang katawan sa kalahati. Sino ang nakakaalam na may hindi inaasahang mangyayari pagkatapos ng lahat? Sa malakas na dagandong, sa momentum ng pagbabago ng kulay ng hangin at mga ulap, ang kaluluwa ni Yang Yiyan ay tumitibok. Alam niya na sa sandaling ito ay ipinakita ni Feng Yinyang ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ng pangatlong pagliko ng immortal na lupa. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso, ngunit matanda na siya para harapin iyon. Muling na-activate ang Dragon Scale Talisman sa kanyang kamay. Ang liwanag ng dugo ay muling tumama patungo sa kaluluwa ni Feng Yinyang. Ito ang pinakamabilis at pinakamalakas na reaksyon sa pag-atake na maaaring gawin ni Yang Yiyan. Malinaw niyang naramdaman na ang kaluluwa ni Feng Yinyang ay mas malakas kaysa sa inaakala niya, at nakaramdam siya ng ganap na pagpipigil. Nagkaroon siya ng ilusyon na hindi niya kayang labanan. Ang lumang immortal ay isang pangatlong pagliko sa lupa na immortal na pinigilan sa kaharian ng dakilang kasakdalan ng kapigatian, na nagmumula sa hadlang ng mga batas. Ngayon na walang proteksyon ng laman, siya ay ganap na malaya sa pagpigil. Kung wala ang tagapagdala ng pisikal na katawan, alam ni Yang Yiyan na si Feng Yinyang ay nasa malaking panganib, ngunit kasabay nito, inalis din nito ang mga tanikala ng kanyang pinigilan na kaharian. Matapos mabawi ang napakalakas na antas ng pangatlong antas ng kaluluwa, magiging madali para kay Feng Yinyang na harapin siya ng may napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya't si Yang Yiyan, na may panganib na halos maubos ang kanyang dugo, ay nag-activate ng Dragon Scale Talisman sa pangalawang pagkakataon, umaasa na gagana ito. Nang ang liwanag ng dugo ay agad na tumama patungo sa kaluluwa ni Feng Yinyang, narinig ni Yang Yiyan ang Fengdian God Dog, ang kaluluwa ni Feng Yinyang, na umuungal muli. Anggal na dagandong. Nang marinig ang tunog, lumubog ang puso ni Yang Yiyan. Tila nalaman niya na ang kapangyarihan ng Dragon Scale Talisman ay walang hadlang sa kaluluwa ni Feng Yinyang. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang kapangyarihan ng Dragon Scale Talisman ay maaari lamang ay target ang pisikal na katawan, ngunit hindi ang kaluluwa. Tamang-tama, sa susunod na sandali ay biglang lumabas ang kaluluwa ni Feng Yinyang mula sa liwanag ng dugo at direktang sumugod sa kanya. Umuungol. Ang dagandong ay sinamahan ng presyon na nagpatalon sa puso ni Yang Yiyan, at pagkatapos ay ibinuka ng kaluluwa ng Fengdian God Dog ang bibig nito at kinagat ang ulo ni Yang Yiyan. Kung siya ay makagat ng espiritu ni Feng Yinyang, Fengdian Divine Dog, alam ni Yang Yiyan na matatapos na ang kanyang buhay. Ang malakas na aura ng espiritu ay hindi pangkaraniwan. Ito ang kapangyarihan ng espiritu ng ikatlong antas na immortal sa lupa, at wala siyang kakayahang lumaban. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan ay pinigilan ng malaking presyon ni Feng Yinyang at hindi makahinga. Hindi siya makagalaw. Nakikita lang niya ang Fengdian Divine Dog na kumagat sa kanya. Tapos na. Nakaramdam ng pait si Yang Yiyan sa kanyang puso. Nakapikit na siya, naghihintay na kagatin siya ng espiritu ni Feng Yinyang. Boom! Boom! Bitek! Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang nakakabinging mga kulog. Biglang tumangala si Yang Yiyan at nakita niya na ang isang balde na makapal na kidlat ay direktang nahulog mula sa langit at tumama sa espiritu ni Feng Yinyang, Fengdian Divine Dog. Boom! Umuungol. Hindi. Hindi ako papayag. Sa sandaling ito, pagkatapos tumama sa espiritu ni Feng Yinyang ang kapal ng kidlat na may kapal ng balde na mahigit 10 talampakan, umungal si Feng Yinyang ng walang hanggan, at sa wakas ay biglang tumigil.
Dahil nakita ng sariling mga mata ni Yang Yiyu na ang walang kamatayang Feng Yinyang ay naging abo ng kulog na ito. Agad naman itong nawala. Ha! Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Yang Yiyu, at napaupo siya sa lupa. Anong malapit na tawag? Siya ay muntik ng lumunin ng makapangyarihang kaluluwa ni Feng Yinyang. Ang kaluluwa ng isang third-level earthly immortal ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon ngayon. Sa kabutihang palad, sa tulong ng kapangyarihan ng langit, ang immortal ay ginawang abo ni Lei Tian sa kritikal na sandali, at ang kanyang kaluluwa ay ganap na nadurog. Matapos huminga ng malalim ng ilang sandali, tumingin si Yang Yiyu kay Lei Tian na nawala sa abot tanaw, at bigla niyang naunawaan na pinakawalan ni Feng Yinyang ang kaluluwa ng isang ikatlong antas na immortal sa lupa, na hindi pinahintulutan ng mga batas ng Taiwan. Ang pagkamatay ni Feng Yinyang ay itinuturing na kinuha ng langit. Kabanata 1232 isang namatay at isang nakatakas. Sina Feng Yinyang at Yuan Shenhuan, dalawang matandang immortal, ay nasa antas ng pangatlong turn na mga immortal sa lupa. Gayunpaman, para sa kapakanan ng Divine Demon Medical Canon, sa kanya at sa natural na katawan ng sakuna at laso ni Luyan Ji, ang dalawa sa kanila ay sapilitang gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang sugpuin ang kanilang paglilinang at pumasok sa lugar sa ibaba ng Crossing Tribulation Period mula sa lugar sa itaas ng panahon ng Mahayana. Hindi ito pinahintulutan ng Great Desolation Law. Sa pamamagitan lamang ng pagsupil sa antas ng pagtatanim hanggang sa panahon ng pagtatawid ng kapigatian ay maaaring lumipat ang isang tao sa lugar sa ibaba ng panahon ng pagtatawid ng kapigatian. Gayunpaman, pagkatapos niyang wasakin ang pisikal na katawan ni Feng Yinyang, ang kanyang kaluluwa ay talagang nasa antas ng pangatlong pagliko sa mundong immortal. Kung wala ang proteksyon ng kanyang pisikal na katawan, siya ay ganap na nalantad sa Great Desolation Law, kaya siya ay hinampas ng abo ng Great Desolation Thunder sa huling sandali. Hindi pinapayagan ng Great Desolation Law na lumitaw ang mga magsasaka na nalampasan ang Crossing Tribulation sa mga lugar sa ibaba ng Crossing Tribulation Period. Ang kaluluwa ni Feng Yinyang, si Fengyan Shenquan, ay parehong nasa antas ng third turn earthly immortals. Kakaiba kung hindi siya napatay ng kulog. Walang katapusang pasasalamat si Yang Yian sa Great Wilderness Law. Kung ang kapangyarihan ng batas ay hindi lumitaw, siya ay pinatay ni Feng Yinyang, ang immortal na kaluluwa. Iniisip ang malakas na pressure mula sa Fengyan God Dog ngayon, hindi maiwasan ni Yang Yian ang manginig. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng Diyos. Ngayon isa sa dalawang immortal sa wakas ay pumatay ng isa pa. Matapos huminga, si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling tumingin sa malayo. Nabigla siya. Wala siyang nakitang anumang bakas nina Yuan Shenhuan at Daxian Shi, at maging si Dower ay hindi ito nakita. Ngayon lang, nababahala lang siya sa pakikipaglaban kay Feng Yinyang, at wala siyang oras para bigyang pansin sina Yuan Shenhuan at Daxian Shi. Itinapon lang niya si Daxian Shi para tamaan si Yuan Shenhuan, at hindi niya alam kung nagtagumpay si Daxian Shi. Gayunpaman, espiritual si Daxian Shi at kusang umaatake, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ngunit ngayon ay walang bakas, at hindi maiwasan ni Yang Yian na mag-alala. Dower, Shito. Pagkatapos ng isang sigaw, ang sigaw ni Dower ay nagmula sa hamog. Tumili. Maya-maya, tumakbo si Dower, yumuko sa balikat ni Yang Yian at tumili. Sinabi kay Yang Yian na nagtagumpay siya at nakuha ang Dual Core Fire Spirit Fruit. Magaling. Nang marinig na nagtagumpay si Dower, ngumiti si Yang Yian at nagpuri, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan si Shito? Squeak. Paliwanag ni Dower na may langit-ngit, itinutok ang kanyang maliliit na kuko sa fog, sinabi kay Yang Yian na hinahabol ni Daxian Shi si Yuan Shenhuan. Sa oras na ito, isang berdeng ilaw ang dumating. Guro. Si Daxian Shi Shiching ang lumipad pabalik. Nasaan si Shito Yuan Shenhuan? Tanong ni Yang Yian. Masyadong tuso ang matandang iyon. Matapos akong tamaan, hindi siya napatay. Pagkatapos bumangon, gumamit siya ng ilang lihim na paraan upang maging pula ng dugo at nakatakas. Humabol ako ng ilang milya, ngunit hindi ko naabutan at bumalik. Medyo nahiya si Daxian Shi sa huli. Gayunpaman, alam din ni Yang Yian na si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal, ay nasugatan. Talagang hindi madali para kay Dan na patayin siya. Ang matamaan ng bato ay double whammy din para sa kanya. Normal na sa kanya ang pagtakas. Aliw niyang sabi, okay lang, hindi mo naman kasalanan. Marami na kaming natamo sa pamamagitan ng pagpatay kay Feng Yinyang, at nakuha namin ang Dragon Scale Talisman at ang Dual Core na Fire Spirit Fruit sa pagkakataong ito. Maituturing tayong matagumpay na nakakuha ng mataas na kamay. Para sa matandang immortal na si Yuan Shenhuan na iyon, lalo siyang nasugatan. I think magtatago lang siya saglit at hindi tatalon para manggulo sa amin. Pero sa totoo lang, kapag nakatakas na ang matandang immortal na iyon, siguradong gagaling ang mga sugat niya kapag nagpakita siya sa susunod.
Hindi na niya ito pakakawalan pagkatapos nitong dumanas ng napakalaking kawalan sa pagkakataong ito. Kailangan pa rin nating maging mas maingat. Sa susunod na lalabas si Yuan Shenhuan, siguradong kulog at kidlat ang haharapin niya sa atin. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating maghanap ng lugar para makapagpahinga. Karamihan sa aking dugo at enerhiya ay sinipsip ng Dragon Scale Talisman ng 2 beses. Ngayon wala na akong combat power, kaya kailangan kong humanap ng lugar para makapagpagaling. Okay, may alam akong lugar na medyo ligtas. Tara na, sabi ni Dak Xianxi. Teka, susubukan kong tingnan kung kaya kong alisin ang Fire Spirit Fruit Tree. Ang ganitong uri ng espiritual na puno ng langit at lupa ay hindi maaaring palampasin. Daor, pumunta at bawiin ang storage ring ni Feng Yinyang, at huwag kalimutan ang kay Shen Ye. Dapat mayroong magagandang bagay sa kanilang mga singsing sa imbakan. Hindi sinabi ni Yang Yian na si Daor ay isang mang-aagaw ng pera para sa mga samsam. Nagsaya siya at nagpunta upang linisin ang larangan ng digmaan. Noong huhukhe na sana ni Yang Yian ang Fire Spirit Fruit Tree, sinabi ni Da Xianxi, Guro, hindi kita binubuhusan ng malamig na tubig. Mahirap para sa mga espiritual na puno sa Taihuang na mabuhay sa labas. Mas mabuting huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, Hehe, ang iba ay hindi makakaligtas pagkatapos ng transplant, ngunit ako, ang iyong Panginoon, ay maaaring hindi. Malalaman mo rin sa hinaharap. Hindi pa pinasok ni Da Xianxi ang lihim na Chen Kun Pot ni Yang, kaya natural na hindi niya alam ang magic ng espasyo ng Chen Kun Pot. Higit pa rito, umaasa si Yang sa tubig ng buhay upang maglipat ng mga puno ng espiritual na gamot. Sa tubig ng buhay, walang espiritual na puno na hindi niya mailipat. Ang paglalakbay sa Taihuang. Taihuang, gusto niyang pagyamanin ang Chen Kun Pot Medicine Garden, kaya natural na hindi niya bibitawan ang Fire Spirit Fruit Tree, isang bihirang kayamanan ng langit at lupa. Naglakad siya papunta sa Fire Spirit Fruit Tree, hinayla ito pataas ng may pag-iisip, at pagkatapos ay inilipat ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ng lahat, kinuha ng Immortal Stone si Yang Yiyo at naglakad patungo sa panloob na lungsod. Pagkaalis ni Yang Yiyo, isang malaking bato sa hindi kalayuan ang may malalim na pulang mantsa ng dugo na umaagos, at maya-maya ay umubo, at ang katawan ni Yuan Shenhuan ang lumitaw, at isang malaking subo ng dugo ang iniluwa. Yang Yiyo, puputulan kita at durugan ang iyong mga buto hanggang maging abo. Tumingin si Yuan Shenhuan sa direksyon kung saan umalis si Yang Yiyo at sinabi sa kanyang sarili na may layuning pumatay. Hindi talaga inaasahan ni Yuan Shenhuan na magkakaroon siya ng atraso kay Yang Yiyo. Hindi ko inaasahan na ganito kalungkot ang pagkakataong ito. Hindi inaasahan na makaharap si Shen Ye na may hawak na talisman ng Dragon Scale. Ito ay sapat na malas. Pero ayos lang. Si Shen Ye ay apo ng dakilang elder ng Divine Talisman Spiritual Sect at isinilang sa isa sa 9 na banal na lugar. Matatanggap nila ni Feng Yinyang na nagdusa sila sa kamay ni Shen Ye. Ang hindi niya matanggap ay pagkatapos na mapinsala si Feng Yinyang, si Shen Ye ay pagod at namatay at si Fei Wenbao ay nasugatan ng husto. Nang malapit na nilang makuha ang Fire Spirit Fruit, nagpakita si Yang Yian sa kalagitnaan, hindi lamang nagdulot sa kanya ng mas maraming pinsala, ngunit ang hindi matanggap ni Yuan Shenhuan ay pinatay talaga ni Yang Yian si Feng Yinyang. Ito ay katumbas ng pagputol ng kanyang buhay, dahil si Feng Yinyang ang tumulong sa kanya na pinuhin ang masamang lason na katawan ni Lu Yanji. Ngayon si Feng Yinyang ay pinatay ni Yang Yian. Kahit na mahuli niya si Lu Yanji, walang tutulong sa kanya na pinuhin si Lu Yanji at kunin ang masamang lason. Kung wala ang masamang lason, siya ay mamamatay kung siya ay nakaligtas sa ika-4 na nakakalat na walang kamatayang kapigatian. Kahit na humanap pa siya ng ibang medical practitioner, kung alam ng iba na ang taong dadalisayin ay tao, tiyak na ituturing siyang demonyo. Sino ang magpapadalisay ng isang buhay na tao para sa kanya? Alam ni Yuan Shenhuan na para sa lahat ng mga magsasaka na nagsasanay ng medisina, ang pinakamahalagang bagay ay ang etika sa medisina, na tinatawag na katwiran. Tanging isang medikal na cultivator tulad ni Feng Yinyang, na isang kaluluwa ng demonyo sa loob at isang balat ng tao sa labas, ang tutulong sa kanya. Ngunit ngayon si Feng Yinyang ay pinatay ni Yang Yiyo, na nangangahulugan na ang kanyang buhay ay pinutol. Si Yuan Shenhuan ay nababaliw lang sa sandaling ito at kinasusuklaman si Yang Yiyo hanggang sa mamatay. Ngunit sa oras na ito, siya ay nasugatan at walang kakayahang harapin si Yang Yiyo. Ngayon gusto lang niyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala at pagkatapos ay hanapin si Yang Yiyo para patayin ang taong iyon sa slag. Pagkatapos ay maaari niyang mapawi ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi na nang ahas si Yuan Shenhuan na maliitin si Yang Yiyo.
Ang batong ibinato ni Yang Yiyu kanina ay espiritual, at maaari itong tamaan ng tama, at hindi siya makaiwas o makatakas. Ang kakaibang bato ay maaaring gumawa sa kanya, isang ikatlong antas ng daigdig na walang kamatayan, na makakita ng mga bituin sa kanyang mga mata, na talagang natakot sa kanya. Bukod dito, nakita ni Yuan Shenhuan na nakuha din ni Yang Yiyu ang Dragon Scale Talisman ni Shen Ye. Ang ganitong uri ng pamatay na sandata sa kanyang mga kamay ay magiging mas mahirap na harapin. Si Yuan Shenhuan ay talagang nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yang Yiyu. Kung hindi dahil sa limitasyon ng batas na pumipigil sa kanyang paglilinang hanggang sa Great Perfection of the Crossing Tribulation Period, sa kanyang paglilinang ng pangatlong turn na immortal sa lupa, maaari niyang patayin si Yang Yiyu sa isang sampal. Ngunit ngayon ay napabuntong hininga na lamang si Yuan Shenhuan at nagpagaling muna sa kanyang mga sugat. Pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, mag-iisip siya ng paraan para harapin si Yang Yiyu. Dahil gumamit ng lihim na paraan upang maiwasan ang pagsubaybay sa kakaibang bato, nanatili si Yuan Shenhuan sa malapit upang subaybayan si Yang Yiyu. Sa oras na ito, tinitingnan ang direksyon kung saan umalis si Yang Yiyu, ang mga mata ni Yuan Shenhuan ay puno ng galit, at dahan-dahan siyang sumunod sa kanya. Palagi siyang makakahanap ng pagkakataon habang binabawi ang kanyang paglilinang at sinusubaybayan si Yang Yiyu. Sinundan ni Yang Yiyu ang walang kamatayang bato patungo sa isang malaking palasyo, na medyo kumpletong palasyo. Pagkapasok ay sira-sira at puno ng mga butas na para bang nakaranas ng digmaan. Ang bulwagan ay higit sa 200 metro kwadrado, na napapalibutan ng ilang kakaibang mural at sinaunang rune, na mukhang napakabago-bago at nakapanlulumo. Kabanata 1233 Yellow Spring Water. Hindi niya maiwasang magtanong kay Daxianshi, ligtas ba dito? Master, huwag kang mag-alala. Ang lugar na ito ay napakalapit sa inner city. 3 milya ang layo nito. Mayroong napakalakas na nilalang sa loob ng lungsod. Dapat silang mga halimaw at nilalang sa antas ng isang dakilang Panginoon. Sa pangkalahatan, walang mga halimaw sa loob ng 10 milyang radius ng panloob na lungsod, kaya medyo ligtas dito. Confident na sabi ni Daxianshi. Si Yang Yian ay maaari lamang magtiwala kay Daxianshi ngayon. Hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Bukod dito, napakahina niya sa sandaling ito. Muntik na siyang mawala ng buhay matapos ay activate ng 2 beses ang Dragon Scale Talisman. Lutang siya habang naglalakad. Ang pag-activate ng Dragon Scale Talisman ay hindi totoo chi. Ito ay ganap na hinihigop ang kakanyahan ng dugo, tulad ng mga mantsa ng dugo, na kakaiba. Ang kakanyahan ng dugo ay ang sigla at sigla ng katawan. Siya ay nasa isang estado ng malubhang pinsala at kailangang magamot ng maayos. Ikaw at si Daor ang nagpoprotekta sa akin. Gusto kong mabawi ang aking sigla. Kung may maliman, gisingin mo ako sa oras. Itinuro ni Yang Yian. Master, huwag kang mag-alala. Sagot ni Daxianshi na may kislap na berdeng ilaw. Squeak, sinabi rin ni Daor na paprotektahan niya ng mabuti ang batas. Tumingin si Yang Yian kay Daor at ngumiti. Daor, bigyan mo ako ng Fire Spirit Fruit at mga storage ring ni Feng Yinyang at Shen Ye. Titingnan ko kung may kayamanan na makakatulong sa akin na makabangon. Squeak. Squeak. Si Daor ay sumigaw ng 2 beses sa mahinang boses na parang isang money grabber, ngunit alam din niya na kailangan ni Yang Yian na gamutin ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang 5 dual core fire spirit fruits at 2 storage ring sa harap ni Yang Yian. Tiningnan ni Yang Yian ang matamlay na tingin ni Daor at ngumiti, napakahalaga ng fire spirit fruits. Sayang ang kainin nila bilang merienda. Gagawin kitang hurno ng elixir mamaya. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang spirit peach sa harap ni Daor. Bibigyan kita ng Mother Tree Spirit Peach. Huwag kang masama ngayon, haha. Palaging tinatrato ni Yang Yian si Daor bilang isang bata, kaya natural na alam niya ang personalidad ni Daor. Kailangan pa niya itong bigyan ng matatamis na pagkain kapag oras na. Squeak, kumikislap ang maliliit na paa ni Daor at nasa kanyang mga paa na ang Spirit Peach. She cheered and squeaked, at agad siyang natuwa. Tulungan mo akong protektahan ang batas. Pinaalis sina Daor at Daxianshi, isa para bantayan ang gate ng main hall, at isa pa para bantayan ang butas sa main hall. Pagkatapos noon, kinuha ni Yang Yiyu ang storage ring ni Feng Yinyang, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata pagkatapos ng spiritual sense scan. Hindi ko inaasahan na ang matandang immortal na ito ay magkakaroon ng napakaraming bagay. Sabi ni Yang Yiyu sa sarili. Sa storage ring ni Feng Yinyang, nakakita siya ng 100,000 high-grade spiritual senses, isang 50,000-year-old spiritual medicine, na isa ring spiritual medicine na may dalawahang katangian ng true chi at soul, 30,000-year-old spiritual medicines, at ilang refined potion.
Matapos silang ilabas at tingnan, tumanggo siya at sinabing napakahusay pa rin ang mga potion na dinalisayin ni Feng Yinyang. Ang ilang mga potion ay mabilis na nakapagpapagaling ng mga sugat, at mayroon ding mga potion na nagpapanumbalik ng mga kaluluwa, ngunit ang mga ito ay wala kay Yang Yiyo, at hindi niya ito magagamit sa ngayon. Pagkatapos ng spiritual sense scan, sa wakas ay nakakita siya ng puting jade box sa storage ring ni Feng Yinyang. May selyo dito, ngunit ang puting jade box na ito ay pumukaw sa interes ni Yang Yiyo. Matapos itong ilabas, inilagay niya ito sa kanyang harapan at hinimok ang kanyang tunay na chi na pinuhin ito. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, hindi ito gumalaw, kaya't sa wakas ay sumuko na siya. Si Feng Yinyang ay isang ikatlong antas na immortal sa lupa. Ang mga bagay na kanyang tinatakan, ang kasalukuyang lakas ni Yang Yiyo ay hindi sapat upang mabuksan. Pagkatapos ay pumunta siya para tingnan ang storage ring ni Shen Ye. Puno pa rin siya ng mga inaasahan para sa singsing na imbakan ni Shen Ye, dahil si Shen Ye ay isang disipulo ng Shenfu Lingzong, isa sa 9 na mga banal na lugar, at siya rin ang apo ng dakilang elder ng Shenfu Lingzong. Siya ay iginagalang at naisip na si Shen Ye ay dapat magkaroon ng magagandang bagay. Nang pumasok ang espiritual na kamalayan sa storage ring ni Shen Ye, huminga si Yang Yiyo at nagbitaw ng 2 salita local tyrant. Gaya ng inaasahan sa ikalawang henerasyon ng mataas na antas ng paglilinang ng banal na lupain, talagang napakahanga siya. Ang mataas na kalidad na espiritual na kamalayan sa storage ring ni Shen Ye ay 3 beses na mas mataas kaysa kay Feng Yinyang, na may buong 300,000 mataas na kalidad na mga spirit stone. Mayroong 10 espiritual na gamot na may 10,000 taon. Hindi napigilan ni Yang Yiyan ang paglalaway nang makita niya ang 10 espiritual na gamot na may 10,000 taon. Ang 10 espiritual na gamot na ito ay maaaring magpapahintulot sa kanya na pinuhin ang 10 matataas na antas ng elixir, na sapat upang suportahan siya upang magamit sa kasalukuyang yugto ng epekto ng kapigatian. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, may mga stack ng talismans. Tiningnan ni Yang Yiyan at nalaman na mayroong kasing dami ng 100 anteng-anteng, na may higit sa 10 uri, ngunit may mas kaunting mga mataas na antas na espiritual na anteng-anteng. Ngunit kahit na ganoon, alam ni Yang Yiyan na nakakita siya ng isang kayamanan. Teleportation talismans, immobilization talismans, tubig at apoy talismans, sword chi talismans, defense talismans, retreat talismans, restrained breath talismans, at iba pa. Lahat ay magagamit. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyan kung ano ang iba't ibang paraan na ginamit nina Shen Ye at Fei Wenbao sa labanan sa simula. Lahat sila ay ginampanan ng iba't ibang anteng-anteng na ito. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang alagad ng propesyonal na anteng-anteng banal na lupain, na may maraming mga anteng-anteng. Sa napakaraming anteng-anteng sa kanyang mga kamay, hindi mamamatay si Shen Ye kung hindi siya naging malas na makatagpo sina Feng Yinyang at Yuan Chenhuan, mga matandang immortal na sumupil sa kanyang paglilinang. Ngayon, natupad na nito ang hiling ni Yang Yiyan. Bilang karagdagan sa mga kayamanang ito na pumukaw sa kanyang mata, si Yang Yiyan ay patuloy na tumingin sa storage ring ni Shen Ye. Mayroong ilang mga mahiwagang armas, ngunit walang silbi ang mga ito kay Yang Yiyan. Sa kanila, may lumilipad na espada na may mataas na rating. Ito ay dapat na hindi bababa sa isang pangatlong antas na makalupang sandata na pinino ng isang ikatlong antas na makalupang immortal. Binalak ni Yang Yiyan na ibigay ito sa ibang tao sa hinaharap. Para sa kanya, sapat na ang pagkakaroon ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ang antas ng Dragon Slaying Sword ay napakataas. Hindi ipinaliwanag ng matanda kung bakit, ngunit tiyak na mas mataas ito kaysa sa sandata sa lupa. Hindi ito katumbas ng halaga, kaya't hindi pa nagagamit ni Yang Yiyan ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword. Anyway, dahil mayroon siyang Dragon Slaying Sword, nakaranas siya ng hindi mabilang na labanan sa lahat ng laki, ngunit ang Dragon Slaying Sword ay hindi pa nasira. Mula sa puntong ito, ang antas ng Dragon Slaying Sword ay tiyak na hindi mababa. Matapos maipasa ang magic weapon, nakita ni Yang Yiyan ang isang selyadong stone box sa storage ring ni Shen Ye. Pagkalabas nito ay nakita niyang hindi masyadong malakas ang aura. Ito ay isang selyo ng Crossing Tribulation Period. Si Yang Yiyan ay gumugol ng ilang minuto upang buksan ang selyo. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang lung sa isang parisukat na kahon ng bato na may diameter na 1 talampakan. Matapos itong buksan, nalaman niyang ang Jade Gourd ay napuno ng likidong puno ng espiritual na enerhiya. Namula agad ang mukha ni Yang Yiyan. Sa isip niya, lumitaw ang kayamanan sa mana ng matanda, na nasa top 100 sa lihim na aklat ng mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa, Yellow Spring Water. Ang Yellow Spring Water ay hindi tunay na Yellow Spring Water, ngunit isang uri ng stalactite water drop na ginawa mula sa intersection ng Yin at Yang. Sinasabing ang pagbuo ng ganitong uri ng stalactite water drop ay ang pagsipsip ng lupa sa tubig na binago ng kaluluwa ng lahat ng bagay.
Pagkatapos ng ebolusyon ng mga stalactites, ito sa wakas ay bumubuo ng pinakapurong kaluluwa na enerhiya na likidong estado. Ang intersection ng yin at yang na maaaring bumuo ng ganitong uri ng stalactite ay 10,000 metro sa ilalim ng lupa, tulad ng isang kalaliman, at ang kulay ay dilaw din, kaya tinawag itong yellow spring water. Ang pag-inom ng isang subo ay maaaring magbago nito sa kapangyarihan ng kaluluwa at mapataas ang kapangyarihan ng Yuan Shen. Ang isang patak ng yellow spring water ay nagkakahalaga ng 1,000 taon ng pagsusumikap ni Yuan Shen. Sa inheritance book na iniwan ng matanda, mayroong libu-libong talaan ng mga makalangit na materyales at kayamanan sa mundo ng paglilinang, ngunit 100 uri lamang ang napili at naging nangungunang makalangit na materyales at kayamanan sa paglilinang. Ang yellow spring water ay nasa ika-30 sa nangungunang 100 makalangit na materyales at kayamanan, na sapat na upang ipakita na ito ay isang first class na kayamanan. Ito ay mas bihirang magkaroon ng isang makapangyarihan at dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya hindi napigilan ni Yang Yian na manginig ang buong katawan. Isa itong lang ng yellow spring water. Siyempre, ang jade gourd ay kasing liit lamang ng isang kamao, ngunit naglalaman ito ng hindi bababa sa 100 patak ng yellow spring water. Ang isang patak ng yellow spring water ay sinasabing katumbas ng 1,000 taon ng pagsusumikap ng Yuan Shen. Bagamat iniisip ni Yang Yian na ito ay medyo pinalaki, dahil masasabing gayon, dapat itong maging epektibo. Kahit na ang isang patak ng yellow spring water ay katumbas ng 100 taon ng pagsusumikap, ito ay isang napakalangit na epekto. Para kay Yang Yian, ang maliit na lang na ito ng yellow spring water ay maaaring gamitin para sa dalawang pangunahing bagay. Una, ito ay maa-absorb ng Chen Kun Pot, na dapat makapaggising sa mahimbing na pagtulog ng matanda. Pangalawa, ito ay maaaring gumanap ng isang napakalaking papel kapag ginamit niya ito sa pagsasanay upang malagpasan ang kapigatian o ang malaking makalangit na kapigatian. Kahit anong pagpili ang gawin, malaki ang maitutulong nito sa kanya. Kaya't si Yang Yian ay nasa mataas na espiritu. Ito ang tunay na kayamanan. Pagharap sa yellow spring water, agad na nagpasya si Yang Yian na itabi ito para sa matanda. Alam niya na ang matanda ay nasa estado ng natitirang kaluluwa. Sa tuwing siya ay lilito upang tulungan siyang malutas ang problema, ang kanyang kaluluwa ay lubhang napinsala. Kailangan niya ng kapangyarihan ng kaluluwa para makabawi. Sa Chen Kun Pot, ang matanda ay nasa ibang lugar na hindi niya alam, umaasa sa kapangyarihan ng Chen Kun Pot upang dahan-daang maglinang. Hindi niya ginawa. Alam kung kailan siya majay gising. Bagamat hindi alam ni Yang Yiu kung ang yellow spring water sa jade gourd ay kayang gisingin ang matanda, handa siyang subukan ito. Kabanata 1234, makapal na nakabalot na lason. Kung magising ang matanda, mas magaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, iniligpit ni Yang Yian ang yellow spring water at naghanda na ibalik muna ang kanyang sigla. Pagkatapos niyang gumaling, handa siyang hayaan ang Chen Kun Pot na sumipsip ng yellow spring water upang makita kung magising niya ang matanda. Pagkatapos ng lahat, masyado na siyang napagod sa dalawang pagsipsip ng dugo at asensya ng Dragon Scale Talisman. Wala siyang lakas. Kung mayroong anumang pagkakamali sa proseso, ito ay magiging isang malaking problema. Kung tutuusin, masyadong mapanglo ang lugar na ito. Matapos pakalmeyan ang kanyang pananabik, sinimulang ibalik ni Yang Yian ang kanyang sigla. Isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang puso. Agad niya itong kinuha at ginawang malaking sigla sa kanyang katawan. Nagsimula siyang magsanay ng mga pagsasanay. Sapat na ang sigla ng tubig ng buhay upang mapunan ang nawalang sigla sa kanyang katawan. Kasabay nito, uminom siya ng isang tableta, 2-pronged na diskarte, at nagsimulang pumasok sa pagmumuni-muni at paggaling. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Makalipas ang 3 buwan, iminulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata at bumalik sa sukdulan ng kanyang kalagayan. Matapos kalkulahin ang oras, lumipas ang 3 buwan, na ikinagulat din niya. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahaba ang oras ng pagpasok sa pagmumuni-muni sa bawat oras. Pagkatapos bumangon, tinanong niya sina Shito at Dower kung may nangyari. Hiniling ni Yang Yian sa kanila na patuloy na protektahan ang batas. Gagamitin niya ang yellow spring water para hayaan ang Chen Kun Pot na masipsip ito at subukang gisingin ang matanda. Nang buksan niya ang takip ng jade gourd, lumitaw ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso sa kailaliman. Nang lumapit ang jade gourd sa Chen Kun Pot, dumating ang mainit na tubig mula sa Chen Kun Pot. Natuwa si Yang Yian at alam niyang kapaki-pakinabang ito. Ang Chen Kun Pot ay hindi mapili kapag sinisipsip ang kapangyarihan ng kaluluwa. Tanging kapag hinihigop ang mga kayamanan ng tunay na chi ay mas pinipili nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang narinig ni Yang Yian ang sigaw ni Dower. G. Ang sigaw ni Dower ay parang galit na galit at puno ng babala. Alam ni Yang Yian na may mali.
Wala siyang pagpipilian kundi takpan ng Jade Gourd at itabi ito, at nagmamadaling pumunta sa butas sa bulwagan kung saan binabantayan ni Daor. Sa oras na ito, ang tinig ni Shi Qing, ang immortal na bato, ay tumunog din. Hindi tama si Master, may mga nilalang na Taihuang na lumalapit sa bulwagan. Ang Immortal Stone ay nagbabantay sa pangunahing pasukan ng bulwagan, at mayroon ding tunog ng babala. Daor, umatras. Sigaw ni Yang Yian kay Daor at lumabas ng bulwagan. Pagkarating sa labas ng nasirang bulwagan, hindi niya maiwasang maramdaman ang pangangilig ng kanyang anit. Nakita niya na may makapal na nakaimpake na makamandag na ahas, alakdan, gagamba, langgam at iba pang malalaki at maliliit na makamandag na nilalang sa paligid ng bulwagan. Haze! Hindi napigilan ni Yang Yian na huminga. Tila iba talaga ang mga makamandag na nilalang na ito sa mga nasa labas ng mundo. Dapat silang lahat ay napakalason na nilalang, Taihuang na nakakalason na nilalang. Sa pagtingin sa malalaking makamandag na nilalang na ito, naisip ni Yang Yian ang isang tao sa unang pagkakataon si Yuan Chenhuan. Dahil nakatakas ang matandang immortal na ito, 3 buwan na ngayon ang lumipas, malaki ang posibilidad na gumaling siya mula sa kanyang mga pinsala sa 3 buwang ito, at pagkatapos ay itinaboy ang mga makamandag na nilalang ng Taihuang upang hanapin siya. Si Yuan Chenhuan ay isang nagtatanim ng lason. Gawa talaga ng tao ang paggawa ng napakaraming makamandag na nilalang na magkakasama. Hindi naniniwala si Yang Yian na ang mga makamandag na nilalang na ito ay magsasama-sama. Tumili. Sa oras na ito, muling sumigaw si Daor. Ay hindi. Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Parang dahado si Daor. Hiniling niya na lumapit si Daor, ngunit hindi ito dumating ng ilang beses. Ngayon ay narinig niyang mali ang sigaw ni Daor, at alam niyang maaaring dahado si Daor. Siya. Nagmamadaling pumasok sa bulwagan at muling nagtungo sa butas na binabantayan ni Daor. Sa sandaling lumabas si Yang Yian, nakita niya ang dugo sa mga kuko ni Daor. Mayroong ilang mga patay na makamandag na ahas sa paligid niya, at may mga makamandag na gagamba at makamandag na langgam sa katawan ni Daor. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Daor ang kanyang maliliit na kuko at sumigaw, malalim na nakulong sa pagkubkob ng mga makamandag na nilalang. Sumugod si Yang Yian at iniwagayway ang 2 agos ng totoong chi upang maiwasan ang mga makamandag na nilalang sa paligid ng Daor. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang 2 stream ng totoong chi ay hindi nakapatay ng marami sa mga lason na nilalang sa paligid ng Daor. Umakyat muli ang ilan sa kanila matapos matamba. Ngunit sa oras na ito, siya ay sumugod na sa gilid ni Daor at nagpadala ng hangin ng palad, na hinahampas ang mga makamandag na gagamba at mga makamandag na langgam sa katawan ni Daor, at hinawakan si Daor sa kanyang kamay. Kamusta si Daor? Kinabahan si Yang Yian. Ang ilang sugat na nakita niya sa pagitan ng gininto ang buhok ni Daor ay naging itim, na halatang tanda ng pagkalason. Squeak, tumili si Daor para ipakita na ayos lang siya. Ngunit hindi iyon inisip ni Yang Yian. Ang mga lason ng Taihuang na ito ay dapat na pambihira. Sa sandaling ito, napapalibutan din siya ng mga lason. Wala siyang panahon para gamutin si Daor at i-detoxify siya. Inilagay niya si Daor sa Chenkun Pot at tinanong si Lu Yanji sa Chenkun Pot space na i-detoxify si Daor. Bilang isang cultivator ng lason, dapat walang problema si Lu Yanji sa pagtunaw ng lason ni Daor. Pagkatapos ay lumipad din ang walang kamatayang bato at nagsabi, Guro, par-ami ng par-ami ang mga lason. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Dapat tayong umatras. Fair na. Alam ni Yang Yian na hindi na siya maaaring manatili dito nang hindi nagpapaalala sa kanya ang Immortal Stone. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang pinaghahampas ang kanyang mga palad, at ang malalaking piraso ng lason ay pinalipad niya, na nagbukas ng landas. Ang walang kamatayang bato na Qingguangshan ay kumikislap at humirit, at sa tuwing ito ay madudurog, isang makamandag na nilalang ang hinihipan. Gayunpaman, ang pag-atake ng Immortal Stone ay masyadong nag-iisa, at hindi nito kayang salakayin ng isang grupo, kaya maaari lamang nitong bigyan si Yang Yiyo ng daan pasulong. At patuloy na inilalabas ni Yang Yiyo ang palad ng tunay na enerhiya, ngunit hindi pa rin niya kayang pumatay ng mas maraming makamandag na nilalang. Naramdaman ni Yang Yiyo na par-ami ng par-ami ang mga makamandag na nilalang sa lahat ng dako. Sa isang tiyak na sandali, 7 o 8 berdeng sinag ang lumipad patungo sa kanya, tulad ng mga matulis na arrow, na kumikislap sa isang iglap. Iniwas ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay at binasag ang ilan sa mga ito, ngunit may butas pa rin sa kanyang balikat. Sinulyapan niya at nakitang isa itong maliit na berdeng ahas. Matapos itong hawakan at durugan, naramdaman ni Yang Yiyan na namamanhid ang kanyang kanang braso, at nagulat siya. Hindi niya alam kung anong uri ng makamandag na ahas iyon, ngunit ang makamandag na ahas na nagpamanhid sa kanyang braso ay tiyak na hindi isang ordinaryong makamandag na ahas. Agad na ginulo ni Yang Yian ang kanyang isip at ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay na-activate.
Ang katawan ng Dharma ay lumitaw at naging isang higanteng 30 metro ang taas. Isang Vajra immovable seal ang idinagdag sa kanyang katawan para sa pagtatanggol. Sa kasalukuyan, tanging ang katawan ng Dharma ang naisaaktibo upang ipagtanggol laban sa pagsalakay ng mga makamandag na nilalang na ito. Kasabay nito, ginamit din niya ang Vajra Seal at ang Supreme Seal para salakayin ang mga makamandag na nilalang na patuloy na umaatake. Boom boom! Ngayon, ito man ay paraan ng palad o suntok, ang bawat pag-atake ng Vajra Supreme Seal ay maaaring magdulot ng malaking kapangyarihan, kadalasan ay lumilitaw ang isang malaking hukay na higit sa 10 metro, na pumatay sa isang malaking lugar ng mga makamandag na nilalang. Ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay sa wakas ay mas mahusay, at ang bilis ng pagsulong ay pinabilis. Bagamat ang mahihinang nakakalason na nilalang na ito ay may maliit na kapangyarihan sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, sila ay makapangyarihan kapag pinagsama-sama, at habang mas pumapatay sila, mas nararamdaman nila, at hindi sila maaaring patayin. Habang pinapatay ni Yang Yian ang mga tao sa daan, ang madugong amoy ng nalalabing buhay ay lalong pumukaw sa bangis ng mga makamandag na nilalang na ito. Panay ang mga ingay ng pagsirit, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Si Yang Yian ay patuloy na humakbang pasulong. Sa pagkakaroon ng katawan ng Dharma, ang ilang makamandag na nilalang ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Yang Yian. Gayunpaman, may isang bagay na nagparamdam kay Yang Yian ng kaunting pagkabalisa, iyon ay, ang balikat at ang buong braso na nakagat ng berdeng ahas noon ay lalong namamanhid. Alam niyang dulot ito ng pagbilis ng kamandag sa dugo matapos niyang iikot ang tunay na chi sa kanyang katawan. Walang gaanong oras upang matuno ang kamandag, at tanging ang kanyang mga ngipin at pagtitiyaga lamang ang kanyang nagagawa. Sa kabutihang palad, walang problema sa ngayon. Ngunit magkakaroon ng gulo pagkatapos ng mahabang panahon, na hindi maiiwasan. Si Yang Yian ay nababalisa din, at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay bumilis, at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabangis. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso at hindi naniniwala na walang makamandag na nilalang. Nanguna si Shito sa harapan, at hindi alam ni Yang Yian kung saan siya dadalhin ni Shito, kaya sumunod na lang siya. Sinundan lang siya ng mga makamandag na nilalang sa paligid niya, gustong lumunin siya at lasunin hanggang mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ma-activate ang Dharma body ni Yang Yio, hindi siya natakot sa mga makamandag na nilalang na ito. Ang kaibahan lang ay ang kanyang mga braso ay manhid at ang kanyang panloob na enerhiya ay mabilis na nauubos. Gumamit siya ng maraming panloob na enerhiya at espiritual na kapangyarihan upang maisegowa ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes. Makalipas ang halos kalahating oras, pinisil-pisil ni Yang Yio at pinasabog ang mga makamandag na nilalang na ito. Hindi niya alam kung ilan ang napatay niya. Gayunpaman, siya at si Shito ay naglakad ng ilang milya, at ang mga makamandag na nilalang ay nagkalat ng ilang milya sa daan. Nang maramdaman ni Yang Yio na malapit nang maubusan ang kanyang panloob na enerhiya, isang puting jade wall ang lumitaw sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa pader na pumapasok sa kanyan, mas kumpleto ang pader at gate na lumitaw sa harapan niya. Maliban sa ilang maliliit na puwang, karaniwang walang pinsala. Ito ay isang kumpletong pader at gate. Kabanata 1235, Black-Scaled Python sa Grand Lord level. Ang bato ay kumikislap ng berdeng ilaw at nagsabi, "Guro, ito ang lugar. Ito ang panloob na lungsod." Pagdating mo rito, karamihan sa mga halimaw ay titigil sa likod ng tarangkahan ng lungsod, maging ang maliliit na Panginoon ay walang pagbubukod. Habang nagsasalita siya, sumugod sina Yang Yio at Daxianshi sa 3 metro ang layo mula sa gate ng lungsod. Sa oras na ito, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Gaya ng sinabi ni Daxianshi, lahat ng makamandag na nilalang ay tumigil at huminto 3 metro ang layo mula sa gate ng lungsod. Ha! Nakahinga ng maluwag si Yang Yio, pinagmamasdan ang siksikan na nakaalasong mga nilalang na nananatiling 3 metro ang layo mula sa gate ng lungsod na parang isang maayos na koponan, at lumitaw ang isang linya ng lason na nilalang. Tila ang 3 metro sa pintuan ng lungsod ay isang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang makamandag na ahas, makamandag na langgam, gagamba, o iba pang makamandag na nilalang ang tumawid sa linyang ito. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na sumisitsit, at parang ang mga makamandag na nilalang na ito ay sabik na sabik, ngunit wala sa kanila ang tumawid sa 3 metrong lugar. Tahimik. Sa oras na ito, isang mahaba at mahinang boses ang tumunog, na umaalingaw sa hamog na malayo sa mga makamandag na nilalang. Narinig ni Yang Yian ang parang isang instrumentong pangmusika, at pagkatapos ay ang mga makamandag na nilalang na ito ay umungal ng higit pa at gulat na gulat, ngunit hindi sila humakbang ng higit sa 3 metro. Alam ni Yang Yian na ang boses na ito ay dapat ang taong nasa likod ng mga eksenang kumokontrol sa mga makamandag na nilalang na ito, ngunit hindi siya sigurado kung si Yuan Shenhuan iyon. Gayunpaman, tila hindi umusad ang mga makamandag na nilalang na ito. Tiningnan sila ni Yang Yian ng matagal at hindi pinansin.
Mabilis niyang isinaaktibo ang Chenkun KT-Ju upang i-activate ang pisikal na katawan sa larangan ng buhay at kamatayan upang pinuhin ang kamandag na nakagat ng makamandag na ahas. Ang pisikal na lakas ng kaharian ng buhay at kamatayan, o ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa pisikal na katawan, ay gumanap ng malaking papel sa pagdadalisay ng kamandag ng paunti-unti. Isang kaisipan sa kanyang isipan, inalis din niya ang katawan ng imahe ng Dharma at ibinalik ang kanyang normal na katawan. Ang pagtitig sa malaking katawan sa lahat ng oras ay umuubos ng kanyang tunay na enerhiya. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yian sa gate ng lungsod sa likuran niya. Nakita niya na ang White Jade City Gate na pinutol mula sa White Jade ay humigit kumulang 30 talampakan ang taas at haba. Ang tarangkahan ng lungsod ay gawa sa napakakapal na puting jade na bato, 9 na talampakan ang taas at halos 3 talampakan ang lapad. Ang mga pintuan ng lungsod ay mahigpit na sarado, ngunit mayroong hindi mabilang na komplikadong mga ron na inukit sa 2 pinto, na dapat ay isang uri ng mga nagtatanggol na ron. Ang mga pinto ay natatakpan ng mga bitek. Tila ang mga bitek ay nabasag ng ilang malakas na puwersa, ngunit hindi sila nabasag pagkatapos ng lahat. Maaari bang pumasok si Shito sa loob ng lungsod? Tanong ni Yang Yiyo. Master, pwede ka nang pumasok. Pagdating ko dito, may nakita akong mga nilalang na pumasok. Ngunit hindi tayo dapat pumasok sa panloob na lungsod. Sobrang nakakatakot. Isang mahabang dagandong sa loob ng lungsod ang nagpatakas sa lahat ng nilalang sa labas ng lungsod. Ito ay sapat na upang ipakita na may mga nakakatakot na bagay sa panloob na lungsod. At saka, hindi pa ako nakapunta sa inner city. Hindi ko alam ang sitwasyon sa loob. Kung nagmamadali tayong pumasok, baka hindi na tayo makalabas. Daxianshi ay mayroon pa ring matagal na takot kapag pinag-uusapan ang panloob na lungsod. Yang Yiyo. Curious lang. Alam niya na ang isang lugar na maaaring matakot kay Daxianshi, ang Tribong Tewangto, ay hindi dapat maging isang magandang lugar. Hindi siya nagmamadaling pumasok, ngunit ngayon ay hinaranggan siya ng isang malaking grupo ng mga makamandag na nilalang at deadlocked on the spot. Hindi solusyon ang magpatuloy ng ganito. Kailangan pa nating mag-isip ng paraan. Pagkaraan ng ilang minuto, nilinaw ni Yang Yian ang lahat ng kamandag, at sa oras na ito narinig niya ang paghinto ng kakaibang instrumentong pangmusika. Sa pagkakataong ito, lumingon siya at tumingin sa likuran niya, nakita niya ang mga makamandag na nilalang sa likuran niya na nagsimulang umatras na parang tubig. Ngunit nang umatras ang mga makamandag na nilalang na ito, tila sabik na sabik at irritable ang mga ito, at nagkaroon din ng sitwasyon ng pagkagat sa isa't isa. Sit, hiss. At sa oras na ito narinig ni Yang Yian ang isang sumisidhit na tunog sa fog sa di kalayuan, at mayroon ding tunog ng kaluskos, na parang may paparating na malaking halimaw. Biglang tumigas ang katawan ni Yang Yian, at malabo niyang nakita ang isang malaking itim na anino na lumitaw sa fog. Ang makapal na fog ay naglaho din sa magkabilang panig. Sa susunod na sandali, isang malaking halimaw ang talagang lumitaw sa paningin ni Yang Yian. Upang maging tumpak, ito ay isang sawa. Isang itim na sawa na kasing kapal ng tangke ng tubig at humigit kumulang 50 o 60 metro ang haba, ang mga kaliski sa buong katawan nito ay nagniningning sa sobrang dilim na liwanag. Isang pares ng pulang dugo na mga mata, tulad ng 2 malalaking pulang parol. May parang dugong meatball na parang sebong sa ulo nito. Sumigaw si Shi Qing sa oras na ito, ang master ay ang black-scaled python, hiss. Ito. Hindi tama, may tao sa ulo ng black-scaled python. Nang walang sinasabi si Shito, nakita na ni Yang Yian sa kanyang Chenkun ay na mayroon talagang isang tao na nakatayo sa malaking ulo ng ahas o ulo ng sawa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yuan Chenhuan. Oo naman, ang matandang immortal na ito. Sabi ni Yang Yian sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay seryoso, nakatitig ng malapit sa sawa at si Yuan Chenhuan ay dahan-daang lumalapit sa 100 metro ang layo. Ngayon sa wakas ay kinumpirma niya na ang malaking bilang ng mga makamandag na nilalang noon ay dulot ni Yuan Chenhuan, ang matandang immortal, at tanging isang mataas na antas na naglilinang ng laso na tulad niya ang makakakontrol sa malaking sawa at sa siksikan na malaking bilang ng mga makamandag na nilalang. Hindi nakakagulat na si Yang Yian, isang mataas na antas ng Poison Master na nagsanay ng mga kasanayan sa lason, ay maaaring kontrolin ang mga lason na nilalang. Ano? Nag-aalala siya ngayon ay kung kaya niyang talunin si Yuan Chenhuan at ang sawa na kinokontrol niya. Malinaw na mahigit 3 buwan na ang lumipas, at pagkatapos na gumaling si Yuan Chenhuan, ang matandang immortal, mula sa kanyang mga pinsala, gumugol siya ng maraming pagsisikap sa paghahanap ng malaking grupo ng mga makamandag na nilalang at isang malaking sawa na mukhang mahirap harapin. Tinanong niya si Daxianshi, gaano mo kakilala ang sawa na ito, Shito? Guro, hayaan mo akong maglagay ng ganito. Sa Great Wasteland, ang mga halimaw at mga nilalang sa mga lugar sa ibaba ng Tribulation Stage ay maaaring halos hatiin sa 4 na kategorya.
Ang unang kategorya ay mga ordinaryong halimaw o iba pang nilalang. Ang pangalawang kategorya ay tinatawag na Little Lords. Ang Flying Leopard at ang Ape Crocodile King na aming pinatay at pinakawalan ay nasa antas ng Little Lords. Ang ikatlong uri ay ang antas ng Grand Lord, na isang antas na mas malakas kaysa sa Flying Leopard at sa Ape Crocodile King. Siyempre, ang lakas na ito ay hindi tumutukoy sa paglilinang, ngunit sa mga espesyal na talento. Ang bawat halimaw ng Taiwan ay may kakaibang talento. Ang halimaw sa antas ng Grand Lord ay may mas malakas na pag-atake. Ang Black-Scaled Python na paparating sa amin ay ang Grand Lord level. Ito ay usap-usapan na ang Black-Scaled Python ay lubhang lason. Ang kamandag at nakal-alasong katawan nito ay kasing lakas ng batong gintong asensya. Ang mas makapangyarihan ay nakakasakit ito ng kaluluwa. Bukod dito, ang sariling kapangyarihan nito ay napakalakas. Ang lakas ng isang buntot na tumatawid ay kadalasang nakakatulak sa mga bundok. Mayroon ding ilang mga lihim na talento na mas mahiwaga. Hindi ko alam kung ano ang mga ito partikular. Anyway, ang Black-Scaled Python ay talagang halimaw ng Grand Lord level. Tulad ng para sa huling uri, ito ay ang antas ng hari, na siyang totoong Rumord Overlord ng Taiwan. Ang espiritual na karunungan nito ay hindi mas mababa kaysa sa lahi ng tao. Maaari itong mag-transform sa isang tao, maaaring magsanay at patunayan ang katotohanan, at ang mga likas na supernatural na kapangyarihan nito ay lahat ng first class. Pinaghihinalaan ko na mayroong king-level overlord sa inner city na ito. Kung makatagpo ka ng isang king-level na pag-iral, ikaw ay mapalad na makatakas sa iyong buhay. Seryosong sinabi ni Daxianshi ang huling pangungusap. Hindi naintindihan ni Yang Yiyo ang kanyang narinig, kaya't nagtanong siya, ayon sa ibig mong sabihin, hindi ba ang lakas ng demonyong Panginoon sa antas ng hari ay hihigit pa sa dakilang kasakdalan ng panahon ng kapigatian? Natural yun. Ang mga demonyong hayop sa antas ng dakilang Panginoon ay masasabing may lakas ng rurok ng panahon ng kapigatian, hindi pa banggitin ng Panginoon sa antas ng hari. Paliwanag ni Daxianshi. Hindi, kung ganoon ang kaso, hindi ba hihigpitan ito ng batas ng Taiwan? Hindi ba't sinasabi nito na ang batas ng Taiwan ay naghihigpit sa mga nilalang na nasa itaas ng panahon ng Mahayana na makapasok sa mga lugar sa ibaba ng panahon ng kapigatian? Naguguluhan na tanong ni Yang Yiyo. Daxianshi. Kumislap ng berdeng ilaw at sinabing, ang hadlang ng batas ng Taiwan ay nakatutok lamang sa inyo na mga nilalang mula sa labas ng mundo. Walang paghihigpit sa mga katutubong nilalang ng Taiwan. Maaari tayong maglakbay sa pagitan ng dalawang rehiyon anumang oras. Natigilan si Yang Yiyo, ngunit naiintindihan niya. Sit, his. Sa oras na ito, ang Black-Scaled Python ay dahan-daang lumangoy sa isang lugar na 9 metro ang layo mula sa gate ng lungsod at huminto, inilabas ang dila nito at gumawa ng sumisitsit na tunog. Pagkatapos si Yuan Chenhuan, na nakatayo sa tuktok ng Black-Scaled Python, ay tumayo ng 8 o 9 na metro ang taas. Ang itim na kaliskis na sawa ay tumayo at tumingin kay Yang Yiyo ng may pamatay na layunin at malamig na sinabi, anak, tatakas ka ba? Bakit ka natatakot na pumasok sa loob ng lungsod? Pinakinggan ni Yang Yiyo ang malamig na pamatay na boses at panunuyan ni Yuan Chenhuan sa kanya. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala tungkol sa Black-Scaled Python at Yuan Chenhuan sa kanyang puso, malamig siyang ngumuso. Si Yuan Chenhuan, isang third-level Earth Immortal, ay kailangang gumamit ng lason para harapin ang isang junior na katulad ko. Walang hiya ka talaga, matandang immortal. Pagkatapos magmura, gumalaw ang isip ni Yang Yian. Muling na-activate ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supreme. Ang kanyang katawan ng Dharma ay umabot sa 30 metro siyam. Pagkatapos ay tinitigan niya si Yuan Chenhuan at ang Black-Scaled Python sa malalim na boses at sinabing, ikaw na matandang immortal, kailangan mong lumaban habang lumalaban ka. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa mahaba ang uod mo sa akin. Kung kaya kong patayin si Feng Yinyang, mapapatay din kita. Humph, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay ang aking alagad na si Lu Yanji. Pagkatapos ay hahayaan kitang mamatay ng masaya, kung hindi ay magsisisi ka sa pagdating sa mundong ito. Masyadong madilim ang mukha ni Yuan Chenhuan. Bagamat namatay si Feng Yinyang at walang tumulong sa kanya na pinuhin ang nakal-alasong katawan ni Lu Yanji, kailangan pa rin niyang hanapin si Lu Yanji pabalik, at nakapagdesisyon na si Yuan Chenhuan. Kabanata 1236, matalo sa labanan ngunit hindi sa labanan. At ang ideyang ito ay Yang Yiyo. Sa loob ng 3 buwan ng paggaling, biglang naisip ni Yuan Chenhuan ang ilang mga problema, o nakahanap ng ibang solusyon. Ang solusyon na ito ay Yang Yiyo. Naisip ni Yuan Chen na alam din ni Yang Yiyo ang gamot, at mayroon siyang Divine Demon Medical Classic na pinainit ni Feng Yinyang 3 talampakan. Ang mga taong may ganoong lihim na aklat ay dapat na mahusay sa medisina, at hindi mahirap na pinuhin ang isang katawan ng masamang lason. Kaya ginawa ni Yuan Chenhuan.
Maraming paghahanda sa 3 buwang ito, at ngayon ay mayroon na siyang bagong plano para kay Yang Yiu. Posibleng makuha ang masamang lason sa katawan ni Yang Yiu para mapatawad si Lu Yanji. Ang susi ay nasa paraan, ang paraan para maging masunurin si Yang Yiu. Ang lason at black-scaled na python na nakita ni Yuan Chenhuan sa halaga sa oras na ito ay ang paraan na ginamit ni Yuan Chenhuan upang harapin si Yang Yiu. Hindi siya maglakas loob na maging pabaya kay Yang Yiu ngayon. Hindi pa banggitin na nakuha ni Yang Yiu ang Dragon Scale Talisman ni Shen Ye, si Yang Yiu lang ay matatakot kahit ang mahiwagang kapangyarihan na katulad ng sa Changsheng Palace. Sa lugar sa ibaba ng Crossing Tribulation Period, si Yuan Chenhuan ay napigilan ng kapangyarihan ng Barrier Law, at ang kanyang cultivation ay maaabot lamang ang Great Perfection of Crossing Tribulation. Pakiramdam niya ay nakatali siya, at hindi niya maibigay ang kanyang lakas bilang isang third-turn Earth Immortal. Kaya't malinaw niyang alam na maaari lamang siyang maging isang cultivator na umabot sa Great Perfection of Crossing Tribulation dito, at pagkatapos mamatay si Feng Yinyang, wala siyang mga katulong, kaya nagkaroon siya ng ideya na gamitin ang kanyang sariling mga pakinabang. Walang kakulangan ng mga makamandag na nilalang sa Great Wilderness. Ang black-scaled python sa antas ng isang dakilang Panginoon sa ilalim ng kanyang mga paa ay natagpuan niya sa isang lugar sa sinaunang lungsod. Matapos gumamit ng kaunting kapital para supilan ito, pinalayas niya ito para maghiganti kay Yang Yiu. Anuman ang tagumpay o kabiguan, alam ni Yang Yiu na wala na siyang paraan ngayon. Kung wala si Lu Yanji, na pinalaki mula pagkabata na may katawan ng kasamaan at lason, hindi siya makakaligtas sa ika-4 na makalangit na kapigatian ng isang nakakalat na immortal, at kung walang medikal na magsasaka na makapagpapadalisay sa katawan ng kasamaan at lason, siya ay mamamatay din. Sa pagkakataong ito, lalabas na si Yuan Chenhuan. Alam niyang makakaligtas lamang siya kung ibababa niya si Yang Yiu. Si Lu Yanji ay nasa cave magic weapon sa katawan ni Yang Yian. Alam ni Yang Yian ang gamot at may Divine Demon Medical Cannon, kaya dapat may paraan siya para pinuhin ang masamang lason. Sa pagharap sa sumpa ni Yang Yian, ang mukha ni Yuan Chenhuan ay madilim sa oras na ito, ngunit ang kanyang puso ay mas kalmado. Nakatayo sa ulo ng black-scaled python, isang pares ng matandang mata ang nakatitig kay Yang Yian na parang makamandag na ahas at nagsabi, "Anak, napakalaki ng mundo, hindi lang ikaw ang henyo. Mayroong libu-libong mga magsasaka sa mundong ito. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga high-level cultivator at low-level cultivator. Dahil ikaw ay ignorante, ngayon, kahit na ang aking paglilinang ay pinigilan hanggang sa dakilang kasakdalan ng kapigatian, maaari ko ring hayaan kang matikman ang paraan ng ikatlong antas na immortal sa lupa. Patayin mo ang kalokohan, lumapit ka lang. Papatayin kita, ang matandang immortal ngayon para maalis ang mga problema sa hinaharap." Ang katawan ng Dharma ni Yang Yian ay 30 metro ang taas na parang higanti, nakatingin sa ibaba kay Yuan Chenhuan. Sa sandaling ito, natalo siya ngunit hindi natalo, at ang kanyang momentum ay hindi masyadong mahina. Naisip din niya ito. Sa pagsupil sa Great Desolation Law, si Yuan Chenhuan ay nasa Great Perfection of the Crossing Tribulation Stage lamang. Imposibleng malampasan ang dakilang kasakdalan. Kung siya ay maglakas loob na lampasan ang Great Perfection ng Crossing Tribulation Stage, siya ay tadtad ng abo ng Great Desolation Thunder tulad ni Feng Yinyang. Hanggat hindi siya isang magsasaka sa antas ng Mahayana, magkakaroon siya ng kumpiyansa na lumaban. Pagkatapos lahat, siya ay nasa Great Perfection of the Combination Realm, at isang buhok lang ang layo mula sa Crossing Tribulation Stage. Ang kanyang tunay na enerhiya at kaluluwa ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka, na isang pagpapakita ng kanyang lakas. Bukod dito, siya lamang ang maaaring gumamit ng kanyang espiritual na kamalayan dito, at mayroon din siyang Chen Kun Ai, at maging ang Immortal Stone at Dragon Scale Talisman sa kanyang mga kamay. Naintindihan din niya ang pangalawang galaw ng Immortal Supreme Seal sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supreme, na hindi pa niya ginagamit. Sa tingin ko, hindi ito magiging masama, sa tamang panahon para makipagbuno kay Yuan Chenhuan. Ang walang takot na aura ni Yang Yian ay nagulat kay Yuan Chenhuan, na naisip sa kanyang sarili, ano ba ang maaasahan ng batang ito para maging napakatigas? Hindi kaya umaasa siya sa Dragon Scale Talisman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ito lang ang nahulaan ni Yuan Chenhuan tungkol sa pamamaraan ni Yang Yian, ngunit mayroon na siyang tugon sa pagtatanggol sa Dragon Scale Talisman sa kanyang isip. Kung gagamitin ni Yang Yian ang Dragon Scale Talisman para salakayin siya, si Yuan Chenhuan ay manunuya sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nakatayo si Yuan Chenhuan sa ulo ng black-scaled na python, 8 o 9 na metro ang layo mula kay Yang Yian, ngunit hindi pa rin nakakapasok sa hanay na 3 metro mula sa gate ng lungsod. Tumayo si Yang Yian. Gusto niyang makita kung si Yuan Chenhuan at ang black-scaled python ng Great Lord level ay nang ahas na lumapit sa gate ng lungsod. Haze!
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang black-scaled python ay hinimok ni Yuan Shenhuan, at ito ay gumawa ng mahinang sumisitsit na tunog at lumangoy ng mabagal. Sa isang iglap, tumawid ito sa defense line na hindi pa natatapakan ng mga makamandag na nilalang. Namilog ang mga mata ni Yang Yian, at iniunat niya ang kanyang kamay at lumitaw ang Immortal Stone sa kanyang kamay. Bigla niya itong hinampas patungo sa ulo ng black-scaled na sawa. Alam niya na ang mga demonyong hayop sa antas ng dakilang Panginoon ay hindi dapat matakot sa rutang ito, o kahit na sila ay matakot, hindi sila atras kahit kaunti sa ilalim ng kontrol ni Yuan Shenhuan. Ang isang away ay hindi maiiwasan. Ang Immortal Stone ay itinapon ni Yang Yian, at ang berdeng ilaw ay nagniningning. Sa tunog ng paglusot sa hangin, narating nito ang tuktok ng black-scaled na sawa. Sa oras na ito, malamig na umungol si Yuan Shenhuan. Luma na ang trick na ito. Habang nagsasalita siya, isang ground weapon na katulad ng broadsword ni Guanggang ang lumitaw sa kamay ni Yuan Shenhuan. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa paghihimok ng tunay na chi, at biglang pinutol ang immortal na bato. 3 buwan na ang nakalipas, siya ay malubhang nasugatan, at si Yang Yian ay biglang inatake at itinapon ang Immortal Stone. Nataman siya ng bato at nakita ang mga bituin sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, makalipas ang 3 buwan, gumaling na ang kanyang mga pinsala at naabot na niya ang kanyang peak state. Sa pag-iingat, hindi siya natatakot sa mabangis na bato na walang kamatayan. Ibinalik niya ang kanyang espada at pinutol iyon. Boom! Wow! Ang sakit! Ang Immortal Stone ay agad na tinadtad ng espada ni Yuan Shenhuan, at sumigaw ito ng sunod-sunod na masasakit na tunog, at agad na nawala sa fog 12 ng metro ang layo. Sumikip ang puso ni Yang Yiu, at naisip niya sa kanyang sarili, ito dapat ang tunay na lakas nitong matandang immortal na si Yuan Shenhuan, tama ba? Ang Immortal Stone ay isang kakaibang bato. Sa totoo lang, hindi matukoy ni Yang Yiu ang lakas ng Immortal Stone, ngunit may isang bagay na napakalinaw ni Yang Yiu, ang Immortal Stone ay maaaring tumama sa anumang bagay kapag umatake ito. Maaari itong magamit tulad ng isang ladrilyo. Siyempre, kung makatagpo ka ng isang malakas na reaktor o isang taong may malalim na lakas, mabibigo kang matamaan ang immortal na bato. Tulad ngayon, ito ay tinadtad ng matandang immortal na si Yuan Shenhuan na mabilis sa kidlat na espada. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang malaking kutsilyo sa kamay ni Yuan Shenhuan ay isang sandata sa lupa. Siya! Nag-aalala ba na ang walang kamatayang bato ay mahahati sa kalahati ng espada ni Yuan Shenhuan? Ang kanyang mga alalahanin ay mabilis na naputol ni Yuan Shenhuan. Sa oras na ito, ang malaking kutsilyo sa kamay ni Yuan Shenhuan ay itinaas muli, at ang itim na kaliskis na sawa ay tumayo, na nagpapahintulot kay Yuan Shenhuan na tumayo sa taas na mas mataas kaysa sa dharma na katawan ni Yang Yiu. Alam ni Yang Yiu na siya at si Yuan Shenhuan ay parehong nakatayo sa lupa, humahawak sa lupa, sa ilalim ng pahintulot ng batas ng Taihuang, kung hindi sa ganoong taas, sila ay inaatake ng kulog ng langit matagal na ang nakalipas. Pinaghihigpitan ng Taihuang Thunder Heaven ang paglipad, ngunit hindi nililimitahan ang taas ng pagpindot sa lupa, dahil ang magkabilang panig ay lumampas sa 9 na metro ngunit hindi nag-trigger ng pag-atake ng kulog. Yuan Shenhuan ay umungal, at ang espada sa kanyang kamay ay pumutok sa isang matalim na liwanag ng talam. Sumikip ang puso ni Yang Yian. Hindi siya nang ahas na maliitin ang espada ng matandang immortal. Hindi niya hihintayin si Yuan Shenhuan na putulin ito. Nagdesisyon siya at lumabas sa kamay niya ang Dragon Scale Talisman. Bigla niyang inactivate ang Dragon Scale Talisman. Naramdaman ni Yang Yian na ang Dragon Scale Talisman ang pinakaangkop. Harapin si Yuan Shenhuan at ang Black Scaled Python. Ang malaking Black Scaled Python ay hindi madaling harapin, ngunit ang liwanag ng dugo ng Dragon Scale Talisman ay maaaring ibalot ito sa isang malaking lugar. Boom! Sa isang iglap, ang ilaw ng dugo ay sumabog at tumama patungo sa Black Scaled Python at Yuan Shenhuan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang eksenang ikinagulat ni Yang Yian. Yuan Shenhuan ay nginisyon sa kanyang mga tainga, alam kong gagamitin mo ang Dragon Scale Talisman. Paano ako maloloko nito? Sa sandaling ito, malinaw na nakita ito ni Yang Yian. Ngumisi si Yuan Shenhuan at tumulo ang isang patak ng dugo sa flesh crown ng ulo ng Black Scaled Python, at pagkatapos ay tinapakan ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang Black Scaled Python na bamuka ang dagwang bibig nito. Isang dagandong na umalangaw-ngaw sa kalangitan at lupa, at may mahinang tunog ng isang dragon. Ito ang unang pagkakataon na umungal ang Black Scaled Python. Nanginig ang kaluluwa ni Yang Yiu nang marinig niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang napakalaking makapal na usok na lumalabas sa bibig ng Black Scaled Python. Agad na kumalat ang madilim na fog, at si Yuan Shenhuan ay gumawa rin ng mga sail gamit ang kanyang mga kamay, at habang ikinakaway niya ang kanyang mga palad, ang makukulay na agos ng hangin ay sumanib sa itim na fog na iniluwa ng Black Scaled na sawa.
Ang liwanag ng dugo na sumabog mula sa Dragon Scale Talisman ay pilit na ikinalat ng Black Scaled Python at Yuan Shenhuan sa sandaling ito. Nagulat ito kay Yang Yiyo. Sa oras na ito nakita ni Yang Yiyo ang nakakatakot na ngiti sa bibig ni Yuan Shenhuan, at naramdaman niyang may mali. Kabanata 1237 ang pinagmulan ng banal na kapangyarihan. Nabigo ang Dragon Scale Talisman, at ang panunuyan ni Yuan Shenhuan ay nagpasama kay Yang Yiyan. Tama na. Sa susunod na sandali ay bigla siyang nilaslas ni Yuan Shenhuan gamit ang isang kutsilyo, at ang bilis ay napakabilis. Nakalkula na ng matandang immortal na ito na maaari niyang matuno ang Dragon Scale Talisman, at itabi ang kutsilyong ito para magamit. Biglang bumaba ang napakalaking enerhiya ng kutsilyo, at naramdaman ni Yang Yiyan ang nakakatakot na hininga mula sa malayo. Nakaharap sa kutsilyong inimbak ng matandang immortal, natakot si Yang Yiyan, at isang anting-anting sa depensa at isang anting-anting na enerhiya ng espada ang itinapon kaagad. Marami siyang anting-anting sa kanyang kamay na nakuha niya mula sa storage ring ni Shen Ye, na maaaring magamit upang harangan ang malakas na kutsilyo ni Yuan Shenhuan sa sandaling ito. Boom boom! Isang malaking dagandong ang tumunog. Sa susunod na sandali ay biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yiyan. Sa kanyang paningin, nakita niya na ang Sword Energy Talisman ay natunaw ng kutsilyo ni Yuan Shenhuan. Ito ay isang paghinto lamang, at isang talisman ng Sword Energy ang natapos. Dahil dito, lalo pang natakot si Yang Yiyan, na iniisip sa sarili, ito dapat ang tunay na lakas ng lumang immortal. Kahit na ang kanyang paglilinang ay pinigilan hanggang sa rurok ng Crossing Tribulation Stage, ang kanyang lakas pa rin ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa larangang ito. Bagamat ang talisman ng Sword Energy ay natunaw ni Yuan Shenhuan sa oras na ito, binigyan din ito si Yang Yiyan ng oras upang huminga at tumugon. Siya ay umungal, nagtanong si Changsheng. Ang pangalawang galaw ng 12 Supremes, Magical Power, ang Changsheng Supreme Magical Power, na hindi na niya mabilang na beses na nagsanay sa Black Lotus Space, ay agad na ipinakita. Ito rin ang kanyang unang aktwal na labanan pagkatapos ng kanyang paliwanag, at hindi niya alam kung gaano ito magiging epektibo. Anyway, magagamit lang niya ito laban kay Yuan Shenhuan sa oras na ito, kung hindi siya siguradong kukunin ang espada ni Yuan Shenhuan. Sa isang iglap, natama niya si Yuan Shenhuan gamit ang isang kamay, at isang gintong anting-anting ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na naging isang malaking palad, na sumalubong sa napakalaking lakas ng espada ni Yuan Shenhuan. Boom! Isang nakakagulat na tunog ang umalangaw-ngaw. Noong ginamit ni Yang Yiyan ang Wen Dao Seal, nagbabago ang panahon, na nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang napakalaking sword energy ni Yuan Shenhuan. Pagkatapos ng isang biglaang pagpisil, ang lakas ng espada ay nabasag. Nagulat si Yang Yiyan. Doble ang tiwala niya sa mga sandaling ito. Sa unang pagkakataon na ginamit niya ang pangalawang galaw ng 12 Supremes, ang Supreme of Immortality, napakalakas nito na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang Supreme of Immortality ay mayroon ding tatlong selyo, ang mga selyo ng Wen Dao, Sheng Dao, at Da Dao. Ito lamang ang unang selyo. Ang dalawang seal sa likod ay dapat na mas malakas kaysa sa unang selyo. Ang unang selyo lamang ang durog sa nakaimbak na espada ni Yuan Shenhuan sa isang iglap, hindi pa banggitin ang dalawang mas malakas na selyo sa likod. Nakatayo si Yuan Shenhuan sa likod ng Black Scaled Python, ngunit nanginginig ang kanyang puso. Nakita niya na ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyan ay halos malapit sa Changsheng Palace sa Holy Land. Nakita niya ang mga tao mula sa Changsheng Palace na gumanap ng Changsheng Seal at labis siyang humanga. Ngayong pinapanood ang pag-atake ni Yang Yiyan, nagbigay ito sa kanya ng isang ilusyon na ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyan ay mas dalisay kaysa sa mga tao mula sa Changsheng Palace. Lalong nabigla si Yuan Shenhuan. Ang pag-agaw ng mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyan ay madaling dumurog sa kanyang nakaimbak na espada. Bagamat ito rin ang kapangyarihan ng espada, nasa kamay niya ang tunay na kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng sandata sa lupa. Ang napakalaking kapangyarihan mula sa pagkabasag ng espada ay nagpamanhid sa kalahati ng kanyang katawan, at ang kamay na may hawak ng espada ay bahagyang nanginig. Sa pagtingin kay Yang Yiyan na may Time Time na mukha, alam ni Yuan Shenhuan na kung hindi siya gagamit ng malupit na galaw, imposibleng mapabagsak si Yang Yiyan. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, buti na lang at nakapaghanda siya ng husto at nagkaroon ng Black Scaled Python sa antas ng isang dakilang Panginoon. Ang Black Scaled Python ay isang tunay na nakakalason na nilalang. Siya mismo ay isang magsasaka ng lason, at ang dalawa ay likas na magkatugma.
Maaari niyang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Black-Scaled na Python sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan, at pagkatapos ay magagawa niyang gumamit ng dakilang kapangyarihan, kahit na malalampasan pa ang kapangyarihan ng Great Perfection of the Crossing Tribulation Period, at hindi mapipigilan ng parusa ng langit. Bilang karagdagan sa kanyang mga nakakalaso na pag-atake at sa sariling laso ng Black-Scaled Python, si Yuan Shenhuan ay hindi natatakot kay Yang Yian kahit nakakaiba at makapangyarihan ang mga mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian. Matapos isipin ito, si Yuan Shenhuan ay napakalmado. Nakatayo sa ulo ng itim na kaliskis na sawa, malamig niyang tiningnan si Yang Yian at sinabing, "Anak, ngayon, taga Hall of Eternal Life ka man o hindi, babalatan ko ang iyong balat, bubunutin ang iyong mga litid at ikukulong ang iyong kaluluwa." Sina Yang Yian at Yuan Shenhuan ay may magkatulad na kalkulasyon sa kanilang mga puso sa oras na ito. Naniniwala si Yuan Shenhuan na mayroon siyang tiwala at paraan, at nakita rin ni Yang Yian ang dakilang kapangyarihan ng Seal of Eternal Life, kaya hindi siya gaanong natakot kay Yuan Shenhuan. Gamitin ang anumang paraan na mayroon ka, lumang immortal, at panoorin akong pinunit ang iyong mga lumang buto ngayon. Hindi natakot si Yang Yian nang may panunuya. Sa sumunod na sandali, sabay na umatake ang dalawang lalaki. Si Yang Yian ay umungal, buhay na walang hanggan daw Seal, mamatay. Bilang tapos na siyang magsalita, inihampas niya ang kanyang palad, at isang ginintuang at simpleng rune ang lumitaw sa kanyang palad mula sa manipis na hangin. Sa isang pag-iisip, ang Eternal Life daw Seal ay nagningning ng ginintuang liwanag. Sa isip ni Yang Yian, ang lahat ng tunay na enerhiya ay patuloy na natipon at naging isang palad na may sukat na 8 o 9 na metro, at hinampas ito kay Yuan Shenhuan. Ang pagbuo ng Eternal Life daw Seal ay nagwalas ng alikabok na 50 hanggang 60 metro sa paligid, at may mahinang tunog ng umaalulong na hangin sa paligid nito. Sa sandaling ito, naging 30 metrong Dharma na katawan si Yang, na may gintong liwanag sa buong katawan. Sa isang strike, nabuo ang Eternal Life Supreme Seal. Sa palad ng malaking kamay, ang rune mark na kumakatawan sa Eternal Life daw Seal ay nakasisilaw, sagrado at sinaunang. Nang itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay, bigla siyang may naintindihan sa kanyang puso, na parang biglang nabuksan ang kanyang isip. Naunawaan niya na ang mga mahiwagang kapangyarihan na itinuro ng matanda ay talagang ang asensya ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay isang komprehensibong pag-unawa sa tao. Ang Supreme Seal of Immortality ay ang pag-unawa sa landas ng paglilinang at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang makapangyarihang mga magsasaka ay maaaring isama ang mga lihim ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanilang mga sarili at lumikha ng mahiwagang mga kasanayan sa labanan. Ang paglipat ng immortalidad ay nagparamdam kay Yang Yian ng kahirapan ng paglilinang, at naramdaman din ang walang katapusang kagalakan ng paglilinang, at sumilip sa takbo ng operasyon ng mga lihim ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ito, tila isang malaking pinto ang bumukas sa kanyang puso, at pakiramdam niya ay patuloy niyang magagamit ang napakaraming paraan ng pag-atake batay sa Supreme Seal of Immortality. Ang tatlong selyo ng Supreme Seal of Immortality na itinuro ng matanda, kasama ang Supreme Seal of Vajra, ay lahat ay nakaayos sa anyo, alinman gamit ang mga kamao o mga palad. Ito ay ginamit ng simple at halos. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman o napagtanto na ang pagpapatakbo ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nagbabago, at ang tilapon ng dakilang daw ay makapangyarihan sa lahat, hindi nag-iisa at nakapirmi. Sa sandaling ito, siya alam na ang mga seal rune sa bawat galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay maaaring gamitin sa anumang larangan, hindi lamang limitado sa palad. Halimbawa, ang rune seal ay maaaring gamitin sa Dragon Slaying Sword, ang rune seal ay maaaring gamitin sa mga binti upang mapataas ang bilis, maaari itong gamitin sa buong katawan upang palakasin ang depensa ng katawan, at maging sa mga mata. Maaari itong magamit kahit saan mo gustong gamitin ito, at ang kapangyarihan ng rune seal ay maaaring i-maximize. Ang bawat rune seal sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay talagang kapangyarihan ng matandang lalaki sa trajectory ng Great Tao. Ang operasyon ng anumang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay nakasalalay sa Misty Dao, o mas angkop na sabihin ang batas, at ang batas ang nagtutulak sa kapangyarihan, na siyang pinagmumulan ng mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling ito, naiintindihan ni Yang Yian. Gamit ang Supreme Seal of Immortality, ang dalawang selyo ng paghingi ng daan at pagkamit ng kaliwanagan, mas malinaw niyang nararamdaman ang mga batas ng langit at lupa o ang operasyon ng dakilang Dao, at ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay dapat na nakabatay sa trajectory ng batas. Pagkamit ng kaliwanagan. Kaya ayon. Ang selyong ito ay hindi lamang isang simpleng pag-atake, ngunit higit pa sa pangunawa at pangunawa ng matanda sa dakilang Dao. Sa halip na sabihin na ito ay isang mahiwagang kapangyarihan, mas mabuting sabihin na ang matanda ay nagtuturo sa kanya o sa kanyang mga kapatid na hindi pa nakakakilala.
Maraming naintindihan si Yang Yian sa isang iglap, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kasabay nito, nakita niya si Yuan Shenhuan na nakatayo sa ulo ng Black-Scaled Python, at isang patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamay at tumulo sa flesh crown sa tuktok ng ulo ng Black-Scaled Python, at pagkatapos ay binibigkas niya ang isang hindi kilalang musical note. Pagkatapos ay umungal si Yuan Shenhuan, gamitin ang lason bilang gabay, ako ang pinagmulan, at ang sawa ay ang espiritu. Ang tao, ang espiritu, at ang lason ay iisa. Pinagsasama-sama nila ang isa't isa. Nagbabago sila ng anyo at anino. Bumangon ka. Nang matapos ni Yuan Shenhuan ang huling salita, ibinuko ng Black-Scaled Python ang bibig nito at umungal, ah! Pagkatapos ay isang malaking halaga ng itim na hangin ang napunta sa higanteng palad ng Chengdao Seal ni Yang Yiu. Ang itim na hangin ng Black-Scaled Python ay lubhang mabaho, halatang makamandag na gas, at si Yuan Shenhuan ay nag-spell laban sa makamandag na gas ng Black-Scaled na Python. Sa isang iglap, ang bolang ito ng magkatugmang enerhiya ay naging isang malaking kamao. Isang kamao at isang palad ang nabuo, at ang langit at ang lupa ay nagbago ng kulay. Boom! Ang gintong higanteng palad ay bumangga sa itim na makamandag na kamao, at ang tunog ng pagsabog ay umalingaw sa buong sinaunang lungsod. Kabanata 1238, Perpektong Xuanhuang Sword Shi. Ang banggaan ng isang ginto at isang itim ay nagdulot ng nakikitang alon ng hangin, na kumalat kung saan sina Yang Yiu at Yuan Shenhuan ang sentro. Ang nakapalibot na damo at mga puno ay nakatulize at nabasag ng napakalaking alon ng hangin. Ang Dharma na katawan ni Yang Yiu na may taas na 30 metro ay hindi napigil ang umatras sa gate ng lungsod sa ilalim ng napakalaking alon ng hangin. Si Yuan Shenhuan at ang Black-Scaled Python ay madaling umugoy pabalik. Pantay-pantay ang pag-atake ng magkabilang panig. Gayunpaman, alam ni Yang Yiu na isang hakbang pa rin siya. Kahit na ang selyo ng Supreme Immortal ay makapangyarihan, ang kawalan ng paggamit ng tatlong seal ay ang bawat selyo ay kumonsumo ng mas maraming enerhiya at kaluluwa kaysa sa isa. Bilang karagdagan, ang nakaraang pag-activate ng Dragon Scale Talisman ay nawala ang higit sa kalahati ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at sa sandaling ito siya ay medyo napagod. Sa kabilang banda, nagamit ni Yuan Shenhuan ang kapangyarihan ng Black-Scaled Python. Ang kanyang naunang pag-atake ay halatang pinagsama sa kapangyarihan ng Black-Scaled Python. Ang 2-in-1 na kapangyarihan ay bumangga sa sarili niyang walang kamatayang kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan at pilit na niresolbo ang kanyang walang kamatayang Supreme Second Seal Attack. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yuan Shenhuan ay tila hindi namumula o hinihingal, at hindi siya gaanong naapektuhan. Isipin ito, ang matandang immortal na si Yuan Shenhuan ay maaaring ganap na hayaan ng Black-Scaled Python na maglunsad ng isang pag-atake, at kailangan lang niya ng kaunting lakas para manguna sa labanan. Sa kasong ito, halatang may kalamangan si Yuan Shenhuan. Kailan? Naisip ito ni Yang Yian, medyo mabigat ang kanyang puso. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay limitado, ngunit si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal, ay maaaring gumamit ng panlabas na puwersa. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, alam ni Yang Yian na maaga o huli ay matatalo siya. Sa oras na ito, si Yuan Shenhuan ay tumawa at sinabing, Yang Yian, ang waiter, ay ganoon din. Ngayon ay maaari kang mamatay ng maganda kung sumuko ka sa akin ng masunurin. Kung hindi, pupunitin ko ang iyong mga buto, bubunutin ko ang iyong balat, at dadalisayin ko ang iyong kaluluwa. Ibigay sa akin si Luyanji sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamatay ka. Matapos pagsamahin ni Yuan Shenhuan ang kapangyarihan ng Black-Scaled Python, gumaan ang pakiramdam niya. Siya ay isang matandang halimaw na nagsanay sa loob ng libu-libong taon. Ang banggaan ng magic power ngayon ay natural na nakita na ang how power ni Yang Yian ay hindi sapat at siya ay matatalo sa madaling panahon. Sa pag-iisip nito, nagsimulang atakehin ni Yuan Shenhuan ang kanyang puso. Nakatayo sa ulo ng Black-Scaled Python, hinimok niya ang Black-Scaled Python na lumangoy at salakayin si Yang Yian. Hinawakan ni Yang Yian ang kanyang mukha at hinawakan ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Nakipag-usap siya sa espiritu ng Dragon Slaying Sword gamit ang kanyang isip. Ang magagawa niya sa oras na ito ay gamitin ang lahat ng paraan upang labanan ang walang kamatayang si Yuan Shenhuan. Alam niyang matagal nang wala itong silbi sa kanya, ngunit wala siyang magagawa. Sa likuran niya ay ang panloob na lungsod, kung saan mayroong mas nakakatakot at hindi kilalang mga pag-iral. Dahil nasa loob ng lungsod, kaya lang niyang labanan si Yuan Shenhuan. Sa kabutihang palad, ang perception na ngayon lang ay nagpabatid sa kanya na ang selyo ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay may bagong gamit. Maaari niyang gamitin ang selyo ng mahiwagang kapangyarihan sa Dragon Slaying Sword. Maaari niyang subukan ito. Kung talagang gumana ito, maaari siyang maglabas ng mas malakas na puwersa. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Black-Scaled Python ay magkakaroon siya ng pagkakataon.
Ang sword spirit ng Dragon Slaying Sword ay palaging umiiral, ngunit ito ay masyadong mayabang at hindi kailanman nagkusa na lumabas. Matagal na mula noong huli siyang nakipag-ugnayan sa Dragon Slaying Sword Spirit. Sa ngayon, maaari lamang niyang pakilyusan ang 60% ng Xuanhuang Sword Chi sa Dragon Slaying Sword. Ngayon, pagkatapos ng daan-daang taon, gusto niyang makipag-ugnayan sa Dragon Slaying Sword Spirit upang makita kung kaya niyang gawing perpekto ang Xuanhuang Sword Chi. Kung kaya niya, magkakaroon siya ng lakas upang labanan si Yuan Shenhuan. Siya. Tuwang-tuwa din na si Yuan Shenhuan ay pinaghihigpitan sa lugar sa ibaba ng panahon ng kapigatian, at palaging pinipigilan sa dakilang pagganap ng panahon ng kapigatian. Kung hindi, kung ang lumang immortal ay nagkaroon ng paglilinang ng pangatlong pagliko sa lupa na immortal, napatay na sana niya ito sa ilang segundo. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na kumpara sa mga ordinaryong cultivator, ang kanyang kasalukuyang lakas at iba't ibang paraan ay ganap na kwalipikadong hamanin ang mga ordinaryong cultivator sa great perfection of the crossing tribulation period. Kaya lang nakasalubong niya si Yuan Shenhuan, isang matandang nilalang na nakamandag na pumipigil sa kanyang paglilinang, at palagi siyang natatakot na harapin siya. Sa simula, hindi niya ito magagawa sa kanyang paglilinang sa maagang yugto ng Fusion Realm, at hindi man lang siya nang ahas na isipin iyon. Ngayon ay naabot na niya ang great perfection ng Fusion Realm, at naunawaan na niya ang pangalawang selyo ng immortalidad ng 12 Supremes, na mahiwagang kapangyarihan, at ang 4 na pagbabago ng Black Lotus Sword Technique, at ang 8 basura ay bumalik sa isa. Ang kanyang lakas at paglilinang ay patuloy na bumubuti. Gayunpaman, kahit na may immortal na bato at ang Dragon Scale Talisman, nahirapan pa rin siya laban kay Yuan Shenhuan, at kahit na hindi siya matalo. Higit pa rito, pagkatapos na gumaling ang matandang immortal mula sa kanyang mga sugat, nakahanap talaga siya ng Black Scaled Python sa antas ng isang dakilang Panginoon, na lalong nagparamdam sa kanya ng panlulumo, na halos pilitin siyang mawala ng hininga. Ngayon ay maaari na lamang niyang subukan ang lahat ng paraan na magagamit niya upang labanan si Yuan Shenhuan. Hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, nakipag-usap sa espiritu ng espada gamit ang kanyang isip, at sinabi, Espiritu ng Espada. Sumigaw siya sa espiritu ng espada, ngunit walang tugon. Kapag sinaktan mo ulit ako, papatayin kita. Galit na galit si Yang Yian. Ang sword spirit ng Dragon Slaying Sword ay malinaw na sumuko, ngunit ito ay mayabang pa rin tulad ng dati, hindi pinapansin ang amo nito, na parabang laging minamaliit ang sarili. Master, ano pong problema? Ang boses ng sword spirit sa wakas ay umalingaw sa isip ni Yang Yian. Anong meron? Ako ay nasa malaking problema, ano pa ba ang magagawa ko? Walang kalokohan, tanong ko sa iyo, maaari ko bang gamitin ng husto ang Xuanhuang Sword Energy ng Dragon Slaying Sword? Diretsyong tanong ni Yang Yian. Si Yang Yian noon. Wala ring magawa tungkol sa Dragon Slaying Sword, na kahit ang matanda ay hindi makita. Hindi niya talaga alam kung magic weapon ba ang hawak niya o lolo. Sinasabing ang mga spirit sword ay may mga espiritu at maaaring automatikong protektahan ang kanilang mga Panginoon, ngunit ang sword spirit ng Dragon Slaying Sword ay hindi kailanman nagkukusa upang tulungan ang amo nito, at palaging tahimik. Tila laging tulog tulad ng matanda, at hinding-hindi lalabas ng mag-isa. Ito ay nagparamdam kay Yang Yian na ang kanyang mahiwagang sandata ay isang lolo. Palagi niyang nararamdaman na hindi pa niya nagagamit ang ikasampung bahagi ng kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword. Sa bawat laban, umasa siya sa katigasan ng Dragon Slaying Sword para labanan ang kalaban hanggang sa kamatayan. Ang espiritual na kapangyarihan ng espada ay hindi naibigay sa lahat. Tanging ang Xuanhuang Sword Energy na mayroon siya ay maaari lamang magbigay ng 60%. Habang bumubuti ang kanyang cultivation level, hindi sapat ang 60% ng Xuanhuang Sword Energy. Nakikinig sa mga tamad na salita ng Dragon Slaying Sword Spirit, galit na galit si Yang Yian. Kung hindi nakita ng matandang lalaki ang pinagmulan ng Dragon Slaying Sword at natukoy na ang Dragon Slaying Sword ay isang kayamanan, matagal na sana itong pinalitan ni Yang Yian. Matapos magsalita ng galit sa espiritu ng espada, hinintay niyang sumagot ang espiritu ng espada. Casual na sinabi ng Sword Spirit, Kaya bubuksan ko ang seal ng natitirang 40% ng Xuanhuang Sword Chi para sa Master, at pagkatapos ay maaari kong gamitin ang 100% na kapangyarihan ng Xuanhuang Sword Chi. Maaari itong gamitin. Matagal na ang nakalipas. Nakikinig sa Sword Spirit, halos mailuwan ni Yang Yian ang isang subo ng dugo at umungal, bakit hindi mo ako hinayaang gamitin ito noong matagal na itong magagamit? Guro, hindi ka nagtanong, ang aking kapangyarihan ay masyadong malakas, at magagamit mo lamang ang kapangyarihan ng Xuanhuang Sword Chi sa iyong maliit na paglilinang. Sa totoo lang, sayang ang hawak mo sa makapangyarihang Dragon Slaying Sword. Ang iyong paglilinang ay masyadong mababa, at hindi mo maaaring gamitin ang aking kapangyarihan.
Hindi ako makapagkusa na gamitin ang sword energy power para sa iyo. Una, hindi mo makontrol, at pangalawa, masasaktan ako, na wala naman sa interes, kaya hayaan mo na itong maging ganito. Ang sagot ng Sword Spirit ay nagpapigil ng hininga ni Yang Yiyo sa kanyang puso, at lalo siyang nagalit, ngunit wala siyang masabi. Dahil ayon sa sinabi ng lalaking ito, hindi siya kwalipikadong gumamit ng Dragon Slaying Sword. Sa ganitong sitwasyon, halos hindi niya ito makontrol. Wala siyang panahon para magalit, at wala siyang mahanap na angkop na dahilan. Ang mga salita ng espiritu ng Tabak ay mabagsik pa rin tulad ng dati, na may paghamak sa kanyang mga salita, at minamaliit niya ang kanyang paglilinang bilang hamak. Talagang hindi komportable na marinig si Yang Yian. Siya ngayon ay hindi bababa sa isang mahusay na pagiging perpekto sa Fusion Realm, at siya ay itinuturing na isang mataas na antas ng cultivator sa mundo ng cultivation, ngunit sa bibig ng Dragon Slaying Sword Spirit, siya ay scum. Bagamat siya ay galit, si Yang Yian ay sigurado sa isang bagay, na ang antas ng Dragon Slaying Sword ay malamang na umabot sa isang antas na hindi niya maisip. Sa sandaling ito, naimaneho na ni Yuan Shenhua ng Black-Scaled Python para lumangoy. Walang oras si Yang Yian para makipagtalo sa espiritu ng Dragon Slaying Sword, at malamig na bamantong hininga, buksan mo. Sa gusto mo. Pagkatapos magsalita ng Sword Spirit, ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yian ay biglang nanginig, at isang malalim na tunog ng espada ang lumabas. Om! Mahina at mahaba ang ugong, at narinig pa nga ni Yang Yian ang tunog ng buhay ng isang dragon. Ang Dragon Slaying Sword ay sumambulat na may makinang napilak na liwanag, naging maliit na araw, at pagkatapos ay nagbuga ng malamig na hininga, na nagpang-inig kay Yang Yiyo. Umuungol. Sa oras na ito, ang Black-Scale Python, na minamaneho ni Yuan Shenhuan, ay umungal kay Yang Yiyo, ibinuka ang dagwang bibig nito, at dumura ng mabahong nakakalason na gas. Si Yang Yiyo ay may katawan na Dharma, ngunit hindi siya natatakot sa lason ng Black-Scale Python. Gayunpaman, wala siyang paraan upang mapaglabanan ang pinagsamang kapangyarihan ni Yuan Shenhuan at ng Black-Scale Python. Hindi siya maglakas loob na maging pabaya. Pagkatapos ng pag-iisip, inactivate niya ang Enlightenment Seal sa Dragon Slaying Sword at hinikayat ang totoong enerhiya sa Dragon Slaying Sword. Sa susunod na sandali, ang Dragon Slaying Sword ay nanginig at nanginig. Ang malakas na enerhiya ng espada ay tumagos, at ang lamig ay nagpababa ng husto sa temperatura sa paligid nito. Si Yuan Shenhuan, na nakatayo sa ulo ng Black-Scale Python, ay biglang naramdaman ang hininga ng espada sa kamay ni Yang Yiyo, at hindi mapigilan ang panginginig. Kabanata 1239 na Sword Chi at Poison Gas. Naramdaman ni Yuan Shenhuan ang mapanganib na hininga mula sa espada sa kamay ni Yang Yiyo, at nagbago ang kanyang mukha. Para kay Yang Yiyo, nabuksan ng Sword Spirit ng Dragon Slaying Sword ang natitirang 40% ng Xuanhuang Sword Chi, at ang kapangyarihan ng 100% Xuanhuang Sword Chi ay nagbigay sa kanya ng malakas na kumpiyansa. Sa pagpapala ng Enlightenment Seal ng Supreme Immortal, sa wakas ay nagkaroon siya ng tiwala sa kapangyarihan ng espadang ito. Caught! Siya! Biglang tinadtad si Yuan Shenhuan at ang Black-Scale Python. Ang katawan ng Dharma na may taas na 30 metro, na may hawak na Dragon Slaying Sword, ay nagpasabog ng isang espada na chi na kasing haba ng 70 talampakan, at ang momentum ay parang bundok. Ang makamandag na gas ni Yuan Shenhuan at ang Black-Scale Python ay naging isang sawa sa sandaling ito, ibinuka ang bibig nito at kumagat. Para kay Yang Yiyo, ito ay isang pagsubok upang subukan kung gaano kalakas ang 100% Xuanhuang Sword Chi, o upang subukan kung anong uri ng kapangyarihan ang magkakaroon ng kombinasyon ng Sword Chi at Supreme Magical Power. Si Yang Yian ay talagang lubos na kumpiyansa tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, dahil ito ang mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng matanda mismo. Sa mga salita ng matanda, lumikha siya ng isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan sa tuwing siya ay isang 12 antas na nakakalat na walang kamatayan. Sa huli, ang 12 mahiwagang kapangyarihan ay hindi na ipasa sa panganay na kapatid na lalaki, sa pangalawang kapatid na lalaki at sa bunsong kapatid na babae. Ang lahat ng pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ay ipinasa sa kanya, ang huling disipulo, at gusto rin niyang ipasa niya ang huling mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo sa kanyang mga kapatid sa hinaharap. Masasabing ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay ang mahiwagang kapangyarihan na ginawa ng matanda sa Chen Kun Pot. Ito ay isang mas malawak at makapangyarihang mahiwagang kapangyarihan. Ang 12 mahiwagang kapangyarihan ay ang lahat ng hirap at pangunawa ng matanda. Imbes na nagsasabi na si Yang Yian ay may malakas na tiwala sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, mas mabuting sabihin na si Yang Yian ay may ganap na pagtitiwala sa matanda. Kung mas malakas ang kataas-taasang kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan, magiging mas malaki ang kapangyarihan nito.
Ngayon ay naintindihan na lamang ni Yang Yian ang pangalawang hakbang, at may 10 mahiwagang kapangyarihan sa likod nito. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay ang Great Perfection of the Combination Realm. Magagawa lamang niya ang isang limitadong kapangyarihan kapag naiintindihan niya at nilinang ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang. Kung mas mataas ang kanyang cultivation level, mas magiging malakas ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na maaari niyang ibigay. Ang matatawag na Supreme Magic Power ay ang matanda. Natatakot ako na walang maraming tao sa mundo ng paglilinang na makakagawa nito. Sa oras na ito, ginamit ni Yang Yiyu ang kapangyarihan ng Supreme Immortal Seal at ang 10% Xuanhuang Sword Energy ng Dragon Slaying Sword. Hindi siya naglakas loob na sabihin na kaya niyang patayin ang Black-Scaled Python sa isang suntok, ngunit tiyak na hindi niya ito lalabanan ng tabla tulad ng dati. Ang suntok na ito ay isa ring suntok na kinagat ni Yang Yiyu ang kanyang mga ngipin upang isagawa. Kinain ng kapangyarihan ng Immortal Seal ang karamihan sa kanyang tunay na enerhiya ng sabay-sabay. Si Yang Yiyu ay mayroon ding elemento ng pagsusugal sa suntok na ito. Kung hindi pa rin niya matamba o masugitan ang Black-Scaled Python at si Yuan Shenhuan, malas siya. Ang Sword Energy ng Silver Gold Light ay nabuo ng Sword Energy ng Immortal Seal at ng Dragon Slaying Sword, at nahulog ito ng bigkasan ni Yang Yiyu ang salitang, slash. Ang kapangyarihan ni Yuan Shenhuan at ang Black-Scaled Python ay nagsanib, at ang nakakalaso na gas sa hugis ng isang sawa ay lumipad din ng may napakalakas na momentum. Ang lakas ng espada at ang makamandag na gas sa wakas ay nagsalubong. Boom! Biglang may dumagundong na tunog. Umuungol. Nagkaroon ng mahinang dagandong ng dragon sa lakas ng espada, at ang dagandong ng sawa ay narinig sa makamandag na gas. Isang kakaibang eksena ang nangyari sa sandaling ito. Agad na naputol ang espada ni Yang Yiyu, at pagkatapos ay nilamon ng knuckle-alasong gas na ibinuga ng Black-Scaled Python. Sa ibabaw, ang sword energy ni Yang Yiyu ay dahado, ngunit sa oras na ito, ang Python na binago ng makamandag na gas ng Black-Scaled Python ay biglang nanginig matapos lamunin ang sword energy ni Yang Yiyu, at ang malaking lason na katawan ng gas ay huminto sa hangin, na parang nagyelo. Para ring nagyelo ang oras sa mga sandaling ito. Puff! Sa isang tiyak na sandali, si Yuan Shenhuan ay biglang samuka ng dugo na may puff, at ang Black-Scaled Python ay nagpakawala ng malungkot na sigaw. Biglang itinaas ni Yang Yiyu ang gilid ng kanyang bibig, at ngumiti. Sa oras na ito, pagkatapos huminto ng halos 3 paghinga, ang makamandag na sawa ay sumabog ng malakas. Ang malaking laso na katawan ay naagnas sa isang iglap, at sa isang kisap mata, ito ay nawala sa hangin. Ang pag-ataking ito ni Yang Yiyu ay mas mahusay kaysa kay Yuan Shenhuan. Ngunit hindi rin maganda ang kanyang pakiramdam, dahil pagkatapos ng pag-atake na ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay karaniwang naubos. Gayunpaman, nang makita niya ang Black-Scaled Python na nalalanta at si Yuan Shenhuan ay nagsusuka ng dugo, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil kahit naubos na ang kanyang tunay na enerhiya, nalanta rin ang hininga ni Yuan Shenhuan at ang Black-Scaled Python. Sa oras na ito, malinaw na ang magkabilang panig ay malubhang nasugatan. Ang imaheng Dharma ni Yang Yiyu, na halos 30 metro ang taas, ay hindi na ito kayang suportahan. Matapos ang isang flash ng gintong liwanag, bumalik ang kanyang katawan sa normal na laki. 2 Mother Tree Peach ang lumitaw sa kanyang palad. Ibinuka ni Yang Yiyan ang kanyang bibig at nilunok ang 2 peach upang mapunan ang naubos na tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Yuan Shenhuan na walang ekspresyon ang mukha at sinabing, Yuan Shenhuan, kung ganito ka lang kaya, mapapatay kita sa isang kisap mata. Sinabi niya ito para maantala ng ilang oras at maibalik ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Malungkot ang mukha ni Yuan Shenhuan sa sandaling ito. Nang marinig ang mga sarkastikong salita ni Yang Yiyan, siya ay lubhang malungkot. Talagang hindi niya inaasahan na lalabas si Yang Yiyan ng napakalakas na puwersa at talagang makikipagkumpetensya sa kanya para manalo. Ang malakas na sword energy ng sword na nasa kamay ni Yang Yiyan ay nakaramdam ng takot kay Yuan Shenhuan. Bukod dito, ito ay pinagsama sa nakaraang mahiwagang kapangyarihan na minana mula sa Changsheng Palace. Pinagsama-sama ang dalawa, at ang kapangyarihang pumutok ay nagpasuka sa kanya ng dugo. Bilang isang matandang halimaw na nagsasanay sa loob ng libu-libong taon, natural na alam ni Yuan Shenhuan kung gaano kahirap pagsamahin ang kapangyarihan ng sword energy sa mahiwagang kapangyarihan, ngunit ginawa ito ni Yang Yiyan sa isang kisap mata. Ang ganitong uri ng talento at pag-unawa ay sadyang nakakatakot. Kinaikit ni Yuan Shenhuan ang kanyang mga mata, ngunit sinabi sa kanyang sarili sa kanyang puso, ang batang ito ay masyadong mapanghimagsik, dapat siyang patayin, kung hindi, kung siya ay makatakas, ito ay isang malaking sakuna sa hinaharap. Sa mga mata ni Yang Yiyan, tila si Yuan Shenhuan ay hindi kasing takot gaya ng inaakala.
Kahit na samuka ng dugo ang matanda ay tila napakalma niya. Oo naman, sa susunod na sandali ay sinabi ni Yuan Shenhuan, panahon na para matapos ang iyong laro, anak. Aaminin ko na ikaw ang pinaka-freak na nakita ko, at hindi ka mas masahol pa sa mga tinatawag na santo at santo ng mga banal na lugar na iyon. Ngunit, iniunat ni Yuan Shenhuan ang kanyang boses at sinabing, ngunit kung sa tingin mo ito lang ang mayroon ako, kung gayon ikaw ay lubos na mali. Bilang isang third-turn Earth Immortal, para maging mayabang, ako lang ang nakatayo sa tuktok ng pyramid, maliban sa ilang magsasaka na lumampas sa limitasyon ng mga batas. Bagamat ako ay nagmula sa lugar sa itaas ng panahon ng Mahayana, ang aking cultivation realm ay napigilan sa dakilang kasakdalan ng kapigatian, ngunit ano? Gawin. Sa tingin mo talaga na ang mga poison skill ng isang poison cultivator na katulad ko ay si Qingyan? Nasugatan ako noon at sinamantala mo ako. Sa pagkakataong ito, sa tingin mo bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling ito, nagsalita si Yuan Shenhuan na parang ibang tao, na may malamig na lamig, at ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya. Nang tumingin siya kay Yang Yiyo, ito ay parang isang mangangaso na kumakapit sa biktima na nakatakas sa isang blind spot, na may pares ng paghamak sa kanyang lumang mga mata. Malamig na sumangot si Yang Yiyo, walang pakialam. Ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng immortalidad at ang buong kapangyarihan ng Xuanhuang Sword Energy na kakapikita niya lang ay nagpatunay na nakayanan niyang makipagkompetensya kay Yuan Shenhuan, ang immortal na matandang lalaki. Sa kanyang opinyon, ang mga pananakot ni Yuan Shenhuan sa oras na ito ay isang paraan lamang para mailigtas niya ang kanyang mukha. Malamig siyang ngumuso at tumingin kay Yuan Shenhuan at sinabing, Old Master Yuan, gusto mo pa ba akong takutin sa oras na ito? Ito ba ay kapaki-pakinabang? Sa totoo lang, hindi ko naisip na i-provoke ka. Mula sa simula hanggang sa wakas, ikaw at si Feng Yinyang, ang matandang aso sa balat ng tao, ang nagpaplano laban sa akin. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. At saka, Lu Yanji, ikaw na matandang immortal, patuloy pa ring sinasabi na siya ay iyong apprentice. Ba! Walang hiyang lumang bagay, inampun mo si Lu Yanji mula pa noong bata pa siya ngunit itinuring lang siyang gamot para malagpasan mo ang kapigatian. Isa kang ganap na hindi makatao na hayop. Alam mo ba na sa puso ni Lu Yanji, tinuturing kanya bilang kanyang ama, ngunit itinuturing mo lamang siyang isang espiritual na gamot. Ikaw, ay hindi karapat-dapat na maging isang tao. Hindi nakakagulat na nakikipag-hangout ka kay Feng Yinyang, at higit sa lahat ay hayop ka sa balat ng tao. Ikaw, tumahimik ka. Galit na pinutol ni Yuan Shenhuan si Yang Yiyo, ang kanyang mukha ay mapatla at asol. Nakinig siya sa mga salita ni Yang Yiyo, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagiging komplikado at sakit, ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang kawalang interes at sumigaw, ano ang alam mo? Wala kang alam. Ako ay nagsasanay sa loob ng 3,850 taon, simula sa isang ordinaryong tao, mula sa isang maliit na mundo na may kaunting espiritual na enerhiya. Hindi madaling makarating sa kinalalagyan ko ngayon. Alam mo ba? Sa puntong ito, umungal si Yuan Shenhuan na may mabangis na mukha. Kabanata 1240 ang mga nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos. Ang mga salita ni Yuan Shenhuan ay puno ng walang katapusang hinanakit. Siya ay umungal kay Yang Yiyo, huminto sandali at nagpatuloy, ang katotohanan na makakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon ay hindi isang bagay na maiintindihan mo, isang pangalawang henerasyong magsasaka na ipinanganak sa isang banal na lupain. Hindi banggitin na ang isang Lu Yanji na kaharian ay itinuturing na 10 Lu Yanji na aking nilinang. Hanggat kaya kung makaligtas sa ika-4 na nakakalat na walang kamatayang kalamidad, ano ang masama sa pagpatay sa kanya? Ang avenue ay walang awa, pabayaan ako. Boy, tapos na ang laro. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kinurot ni Yuan Shenhuan ang isang spell gamit ang dalawang kamay at binibigkas ang mga hindi kilalang salita, na tila napakaluma at kakaiba. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang isang kulay abong halo na biglang kumikislap sa likod ni Yuan Shenhuan, at unti-unting lumitaw ang isang multo na 3 talampakan sa likuran niya. Bilang karagdagan sa manipis na ulap sa kanyang mukha, ang anino sa likod ni Yuan Shenhuan ay nakasuot ng mga sinaunang damit at may makapal na buhok. Kung titingnang mabuti, ang bawat buhok ay nabuo ng mga makamandag na ahas. Nakatayo siya sa isang itim na pagong na may ulo ng dragon sa harap at ulo ng ahas sa likod. Heis! Xuanwu statue. Sumipsip si Yang Yiyu sa malamig na hangin. Tiningnan niyang mabuti at nakita niya na ang nasa likod ni Yuan Shenhuan ay si Xuanwu Xingjun, ang bituin na estatwa ng buhay. Mula sa pananamit, malalaman na siya ang ninuno ng landas ng lason. Mula sa mana, si Xuanwu Xingjun ay ang ninuno ng mga bituing estatwa ng buhay, isang napakalakas, at siya ang makalupang masamang si Xuanwu Xingjun. Mayroong 2 talaan ng Xuanwu Xingjun, isang yin at isang yang.
Ang nasa likod ni Yuan Shenhuan ay halatang ang makalupang masamang si Xuanwu Xingjun, na nagtitipon ng yin at masamang nakal-alasong gas sa mundo. Ang isa pang tiyangang Xuanwu ay si Chunyang Xingjun, na parehong tumutugma sa Fate Star ng katawan ni Jiushan. Sa tulong ng kapangyarihan ng Fate Star, mas malalim ang paglilinang ng Taoism, mas magiging solid ang Fate Star statue. Halos solid ang Fate Star ni Yuan Shenhuan maliban sa malabong mukha, na nagpapakita na ang Fate Star statue ni Yuan Shenhuan ay umabot na sa pagbabalik sa katotohanan. Walang duda na ito ay magiging napakalakas, o masasabing si Yuan Shenhuan ay maaaring makipag-usap kay Xuanwu Xingjun sa pamamagitan ng Fate Star, na magiging napakalakas. Matapos makita ni Yang Yiyo ang hitsura ng makamandag na Diyos na ito, tumibok ng malakas ang kanyang puso. Noong una, akala niya ay tinatakot siya ni Yuan Shenhuan. Ngayon ay tila nag-iwan ng backhand ang matandang immortal, na siyang sariling Fate Star statue. Ang lason na Fate Star statue ay halos solid at dapat ay lubhang nakakatakot. Bagamat ang sariling Fate Star ni Yang Yiyo ay mayroong dalawang Taiyin at Taiyang, hindi niya alam kung ang Fate Star statue ba yun. Gamit ang Donghuang Bell at ang Gate of Yudo, kahit na ito ay itinuturing na isang Fate Star statue, tiyak na hindi ito ang kalaban ng Fate Star statue ni Yuan Shenhuan. Ang pag-atake ng Life Star statue ay ang kaluluwa, na sumisipsip ng kapangyarihan ng kaukulang mga bituin sa itaas ng siyam na langit. Alam ni Yang Yiyo na wala siyang kalamangan laban kay Yuan Shenhuan ngayon. Noong una, tuwang-tuwa siya nang makita niya ang matandang walang kamatayang nagsusuka ng dugo, ngunit ngayon ay bumagsak ang kanyang puso sa kanyang mga buto. Nakikinig sa tono ng mga salita ni Yuan Shenhuan, tila wala siyang pakialam sa kanya, na parabang hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Yiyo kung paano ito haharapin. Pinilit niyang maging kalmado, hinuyam ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at mabilis na binago ang spiritual pitch aura sa kanyang katawan upang mapunan ang kanyang tunay na enerhiya. Ngunit naramdaman niya na kahit na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay napuno na ngayon, tila hindi niya kayang talunin ang matandang immortal na si Yuan Shenhuan. Dahil sa sandaling ito, nang lumitaw si Yuan Shenhuan, ang hininga at presyon na ibinubuga ng lokal na Evil Black Tortoise Life Star ay nagparamdam sa kanya ng panlulumo at pagtibok ng kanyang puso. Ang itim na kaliskis na sawa ay tila naging irritable sa udyok ni Yuan Shenhuan, at nagpaungol at lumangoy palapit sa kanya. Sa susunod na sandali, isang dragon ang umiwas ng kanyang buntot at tumangay patungo kay Yang Yiyo na may kasamang hangin at kulog. Tumalon ang talukap ng mata ni Yang Yiyan at napaatras siya bigla. Hindi niya inaasahan na ang Black-Scaled Python ang naglunsad ng pag-atake ng walang anumang babala, hindi si Yuan Shenhuan. Boom! Tumalon pakaliwa si Yang Yiyan ng mahigit 10 metro para maiwasan ang pag-atake ng Black-Scaled Python. Ang nakakabinging tunog ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Ang lugar kung saan nakatayo noon si Yang Yiyan ay natama ng Black-Scaled Python at isang malaking bangin ang nalikha. Ang buong lupa ay nanginginig na parang lindol. Halos napailing si Yang Yiyan habang nagtatago ng mahigit 10 metro ang layo. Nang muli siyang tumingin, nakita niyang may mga bitek ang lupa na parang sapot ng gagamba, na kumakalat sa malayo. Nang kumalat ang pagkakahati sa pintuang daan sa loob ng lungsod at sa pader ng lungsod, tumigil ito. Tila may ilang uri ng dinakikitang kapangyarihan na nagpapala sa tarangkahan ng lungsod at sa pader ng lungsod, at ang pag-atake ng Black-Scaled Python ay hindi makakaapekto sa sinaunang at mabigat na pader ng lungsod. Umuungol, awawaw. Ang itim na kaliskis na sawa ay umuungal ng paulit-ulit, at ang tunog ay tila lalong nagiging irritable. Naisip ni Yang Yiyan na ang Black-Scaled Python ay dapat naganap na kontrolin ni Yuan Shenhuan at nagsimulang umatake anuman ang lahat. Sa gitna ng dagandong, isang buntot ang hamampas sa kanya. Boom! Napabuntong hininga si Yang Yiyan at umiwas. Boom boom boom! Sa sandaling ito, ang Black-Scaled Python ay tuluyang nabaliw at patuloy na umaatake kay Yang Yiyan ng baliw. Nakaiwas lang si Yang Yiyan sa gulat. Ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi sapat upang suportahan ang isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, at ang Black-Scaled na sawa ay ganap na baliw at hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon na lumaban. Sa isang tiyak na sandali, iniwasan ni Yang Yiyan ang pag-atake ng Black-Scaled Python. Hindi man lang siya makatayo ng matatag sa kanyang mga takong. Naamoy niya ang masangsang na malansang amoy sa kanyang ilong. Nang lumingon siya, nakita niya ang Black-Scaled Python na tumalsik ng subo ng lason. Tumalon ang puso ni Yang Yiyan, at nabuo muli ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Puff! Ang napakabahong kamandag ay bumagsak lahat sa kanyang katawan, na nagdulot ng mainit na tunog. Pagkatapos, sa ilalim ng kapangyarihan ng lason, ang kanyang katawan ay binawi at ang kanyang tunay na katawan ay naibalik. Iniwasan ni Yang Yiyo ang Black-Scaled Python habang tumatalon, ngunit siya ay natakot pa rin.
Kung hindi lang lumaban ang kanyang katawan ng Dharma, ang lason ng black-scaled na sawa ay damapo sa kanya. Kahit na nasa life and death realm ang kanyang katawan, wala siyang tiwala na kakayanin niya ito. Walang kamalay-malay, basang-basa na ang likod niya ng malamig na pawis. Sa loob lamang ng 2 o 3 minuto, natakot na siya sa pag-atake ng baliw na black-scaled python. Marahil ito ay dahil sa patuloy na pagdura ng poison gas at venom, na hindi naging madali para sa black-scaled na sawa. Sa oras na ito, tumigil ang halimaw. At si Yang Yian ay umatras sa tarangkahan ng lungsod at nagkaroon ng oras upang huminga. Nang tingnan ang itim na kaliskis na sawa, 5 o 6 na metro ang layo ng halimaw, at bahagyang nanginginig ang katawan nito. Sa sandaling ito, nawala si Yuan Chenhuan sa ulo ng black-scaled python. Kung wala, nang makita si Yuan Chenhuan, nabahala si Yang Yian. Sa pag-iisip tungkol sa mga salita na sinabi ng matandang immortal noon, ang kanyang mga salita ay puno ng momentum ng strategizing, ngunit ngayon siya ay nawala. Paanong hindi mag-aalala si Yang Yian? Nasaan ang matandang immortal? Nabahala si Yang Yian nang hindi na niya muling makita si Yuan Chenhuan. Sa isang kisap mata, nawala ang matandang immortal. Sino ang nakakaalam kung anong mga kalkulasyon ang kanyang nilalaro? Sa oras na ito, naging alerto si Yang Yian. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya nakita si Yuan Chenhuan. Nasa harapan lang niya ang malaking katawan ng black-scaled python. Habang hinahanap ni Yang Yian si Yuan Chenhuan, bigla niyang nakita ang malaking katawan ng black-scaled python na gamulong at ganap na nakatayo. Pagkatapos ay lumundag ang mga mata ni Yang Yian at nakita ang isang kulay abong liwanag na kumikislap sa ilalim ng katawan ng sawa na may itim na kaliskis. Kasabay nito, nakita rin ni Yang Yian ang figure ni Yuan Chenhuan, ngunit ang matandang immortal ay nagtago sa ilalim ng black-scaled na sawa at gumamit ng malilim na panlilinlang sa kanya. Sa pagtingin sa kulay abong ilaw na kolum na dumaan, hindi alam ni Yang Yian kung ano yun, ngunit naramdaman niya na ito ay isang bagay na masama. Hindi siya naglakas loob na pigilan ito. Sa oras na ito, si Yang Yian ay nasa tarangkahan ng panloob na lungsod. Sa pagharap sa atake ni Yuan Chenhuan, tumalikod lang siya at tumulak patungo sa gate. Dahil hindi siya siguradong lalabanan ang pag-atake ni Yuan Chenhuan, pumasok na lang siya sa gate. Anyway, may mga dead ends sa magkabilang panig. Kung ikukumpara sa panloob na lungsod, mas natatakot si Yang Yian kay Yuan Chenhuan sa sandaling ito, dahil ang mga paraan ng pag-atake ni Yuan Chenhuan ay nasa harap niya, habang ang panloob na lungsod ay isang hindi kilalang mundo. Ayon sa Fairy Stone, malaki ang posibilidad na may mga halimaw at nilalang na antas ng hari sa loob ng lungsod. Para kay Yang Yian, ang panganib ng panloob na lungsod ay hindi bababa sa mas mababa kaysa sa Yuan Chenhuan sa sandaling ito. Sa halip na gawin ito, maaari rin siyang sumugal. Pastahan siya na si Yuan Chenhuan ay hindi maglakas loob na pumasok sa loob ng lungsod. Siyang ngayon ay isang nakayapak na tao na hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos. Ang resulta ay pareho pa rin. Sa halip na gawin ito, papasok siya sa loob ng lungsod at lalaban. Nang tumalikod siya at iniunat ang kanyang kamay para itulak ang White Jade Gate, dumampi ang kanyang mga palad sa gate, at biglang dumating ang isang napakalaking puwersa ng pagsipsip at hinigop siya dito, sa halip na hawakan talaga ang White Jade City Gate. Ngunit sa sandaling tumalikod siya at hinawakan ang tarangkahan ng lungsod, nakaramdam siya ng pagkabigla sa kanyang likod at isang nagniningas na pakiramdam. Alam ni Yang Yian na inatake siya ng kulay abong ilaw ni Yuan Chenhuan. Ngunit sa oras na ito, walang mahalaga. Naabsorb siya ng lakas ng pagsipsip mula sa White Jade City Gate. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.